Pagkatapos kong maligo at pakalmahin ang sarili ko, saka pa lang ako lumabas ng banyo. Naabutan ko pa si Pienot na nakaupo sa kama at mukhang may malalim na iniisip. Sorry, narinig ko pang wika nito sa akin nang mapansin nito ang paglabas ko. Titig na titig ito sa akin na parang may gustong sabihin. For what? Sagot ko. For what happened? Alam kong napipilitan ka lang na magpakasal sa akin. I am sorry, sagot nito. Seryoso ko itong tinitigan bago sinagot. Don't mention it. Nangyari na ang lahat at wala na tayong magagawa pa kundi sundin kung anuman ang napag-usapan natin. Sagot ko sa kanya habang isa-isa kong inilalagay sa bag ang mga personal na gamit ko. Ayaw mo ba talagang gamitin ang tiket natin para sa honeymoon? Look, maaga pa, pwede pa tayong humabol, muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako lalabas ng bansa. Kung nanghinayang ka sa tickets, pwede niyong gamitin ni Maureen iyon. Kaswal kong sagot pero sa totoo lang, masakit sa kalooban ko ang sinasabi kong iyon. Charlotte, please, pwede bang huwag mo na siyang isali sa usapang ito? Wala akong balak na gamitin ang tiket sa ibang babae. Mag-asawa na tayo at ikaw lang ang gusto kong makasama sa buong period ng honeymoon natin, sagot nito. Natigilan ako sa aking ginagawa at seryoso itong tinitigan. Sigurado ka ba dyan? Bakit iba ang lumalabas sa bibig mo kumpara sa ginagawa mo, sagot ko. Natigilan ito. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ito. Pinot, please huwag ka nang magkunwari pa. Alam kong mas gusto mong makasama si Maureen kumpara sa akin. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa tayong humantong sa ganito. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit kailangan mo pa akong pakasalan, gayong ibang babae naman pala ang gusto mong makasama, sagot ko sa kanya. Sa pagkakataon na ito, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Imagine, kahit naman may usapan kami na hindi kami magsasama bilang isang tunay na mag-asawa, ang pangit naman ng ugali niya para i-check-in niya sa kabilang room lang si Maureen. Malaking insulto sa akin iyon kung tutuusin. Sorry. Muling wika nito. Sa totoo lang, nakakaumay na ang kakahingi nito ng sorry. Hindi kayang bawasan ng salitang iyon ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Sana hindi makarating kila mama at papa ang tungkol sa hindi paggamit natin ang tiket. Maghahanap ako ng apartment na tutuluyan dahil wala na akong balak pa na umuwi sa amin, sagot ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Kung talagang gusto mo ng tahimik na buhay, pwede mong gamitin ang isa sa mga bahay ko. Charlotte, huwag mo sanang kalimutan na sa mata ng ibang tao, legal na tayong mag-asawa. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng tinitirhan, sagot nito. At bawal din ang kabit, diba? Well, pwede siguro pero sana itago niyo naman. Huwag namang harap-harapan, sagot ko. Kaagad naman. Itong nag-iwas ng tingin. Palatandaan na guilty ang gago. Sorry, hindi na maulit pa ang nangyari kagabi. Nalasing lang talaga ako at hindi ko na malayan na sa kwarto ni Maureen ako nakatulog, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaisimid. Natulog lang ba talaga siya? Bakit iba ang nakikita ko sa video na isinend sa akin ni Maureen? Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Hindi ako interesado, sagot ko. Ayaw ko nang dagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mahirap tangapin na nakipag-sex kaagad siya sa ibang babae gayong ako ang asawa niya. At talagang may video pa. Sanay talaga sa sex skandal ang Pinot na ito. Hindi na natuloy pa ang trip to abroad honeymoon namin. Hindi niya ako mapilit. Nang umagang iyon, nilisan namin ang hotel at dumiretso kami sa isa sa mga bahay ni Pinot. Ibang bahay ito at may makakasama na akong mga kasambahay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na ako sa bagong buhay ko. Bihira lang din naman kung umuwi si Pianot sa bahay kung saan ako nakatira ngayon. Kung tutuusin, wala talagang kwenta ang kasal namin. Parang inilayo lang ako ng kasal na ito sa tunay kong pamilya. Balik eskwela din ako. Pinilit kong ibaling buong atensyon ko sa pag-aaral ko. Balak kong mangibang bansa pagka-graduate ko. Malaki ang tampo ko sa mga magulang ko kaya naman bihira lang din akong sumisipot sa family day namin. Hay na din kami masyadong nag-uusap ni Veronica dahil nagiging maselan ang pangalawa niyang pagbubuntis. Nakabedrest ito hanggang sa makapanaganak at ayaw ko nang dumagdag pa sa stress niya.
Tahimik buong gabi at sinadya ko talagang matulog ng mas maaga nang maalimpungatan ko na may biglang tumabi at yumakap sa akin. Noong una, hindi ko pinansin iyon pero nang maramdaman ko na may mainit na hininga na dumadampi sa pisngi ko, unti-unti kong naimulat ang aking mga mata at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Piano. Seryoso ang mukha nito habang titig na titig sa akin. Peanut! Anong ginagawa mo? Paano kang nakapasok sa kwarto ko? Kaagad na tanong ko dito at akmang babangon na nang bigla ako nitong daganan. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil ang pagkagulat. Correction! Kwarto nating dalawa. Hindi pwedeng sa iyo lang dahil mag-asawa tayo, sagot nito. Mukhang nakainom ang mani, Pianot, na ito. Amoy alak ang hininga nito kaya naman pilit akong nagpumiglas para makabangon. Lalo naman niyang idiniin ang kanyang katawan sa akin. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Hindi ka na nakakatuwa ha? Kung umuwi ka lang dito para manginis, pwede ba? Huwag ako. Gusto ko pang matulog at kung gusto mong makipag-usap sa akin, hintayin mo ang umaga para mag-usap tayo, sagot ko sa kanya. Hindi naman ako nito sinagot bagkos titig na titig pa rin ito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pakikipag-usap ang pakay ko? Iba ang gusto kong gawin kaya ako nandito, Charlotte. Wika nito kasabay ng pagbaba ng mukha nito sa mukha ko. Hindi ko inaasahan ang kaagad na paglapat ng labi nito sa labi ko. Hindi ko iyon inaasahan kaya hindi ako nakapag-react kaagad at biglang naging blanko ang utak ko. Ito ang pangalawang pagkakataon na hinalikan niya ako sa labi at pakiramdaman ko na gugustuhan ko iyon. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. Ni hindi man lang ako nakakaramdam ng pagtutol sa kaloob-looban ng puso ko. Bagkos excited ang katawang lupa ko sa mga susunod na mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko na nga namalayan kung ilang minuto nang magkalapat ang aming labi. Parang uhaw na uhaw si Pinot na ginalugad bawat sulok ng bibig ko. Wala itong kasawaan at pakiramdam ko nga nangangapal na ang labi ko sa sobrang tagal ng halikan naming dalawa. Yes naming dalawa dahil natuto na din akong tumugon. Ginagaya ko lang naman ang galaw ng labi niya. Masaya ang puso ko kung ano man ang ginagawa namin ngayon. Gusto ko pang ang magprotesta nang maramdaman ko na umangat ang mukha nito dahilan para magkahiwalay ang kaninang magkalapat naming labi. Muli akong tinitigan sa aking mga mata habang may ngiti sa kanyang labi. Bakit hindi na lang natin tutuhanin ang lahat? Pwede naman talaga tayong magsama bilang tunay na mag-asawa, di ba? Pwede tayong bumuo ng isang masayang pamilya, narinig kong sambit nito. Hindi naman ako nakaimik. Posible kaya ang sinasabi nito ngayon? Magiging masaya kaya kami? Kung mahal niya ako, posible iyon pero kung pag-aari ng ibang babae ang puso niya, handa ba akong maging panakip butas? Kahit kailan, hindi nababanggit ni Pianot ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pinakasalan niya ako pero hindi ibig sabihin noon na mahal niya ako. Paano kung katawan ko lang din ang habol niya sa akin? Kaya ko bang matulad sa ibang mga babae na dumaan sa buhay niya? Na pagkatapos niyang pagsawaan, basta niya na lang itinapon na parang basahan. No. Kaagad kong wika kay Pianot at mabilis akong nakabangon at bumaba ng kama. Para akong napapaso na biglang lumayo sa kanya. Hindi ko dapat pairalin kung anuman ang sinisigaw ng puso ko. Hindi pwede. Ayaw kong sumugal sa isang bagay na alam kong bandang huli ako din ang magiging talo. Ano ang ginagawa mo? Akala ko ba sa umpisa pa lang nagkasundo na tayo na walang pakialaman at hindi natin pwedeng gawin ang ginagawa ng isang tunay na mag-asawa? Ano ito? Bakit may mga ganitong moves ka? Hindi porket ikinasal tayo pwede mo nang gawin sa akin ang gusto mong gawin. Mag-asawa tayo sa papel lang at huwag mo naman sana akong itulad sa mga babaeng dumaan na sa buhay mo. Seryoso kong sagot sa kanya. Kita ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Akmang lalapit ito sa akin pero umatras ako. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang marahas nitong pagbuntong hininga. Charlotte, gusto mo din naman di ba? Ano ba ang pumipigil sa iyo? Pwede nating gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa dahil ikinasal na tayo, sagot naman ito sa akin. Kaagad ko itong pinanlakihan ng mga mata. Gago ka ba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin noon? Galit ko namang sagot sa kanya. Hindi naman ito nakasagot kaya muli akong nagsalita.
Hindi ko kayo pinakikialaman ni Maureen, kaya huwag mo din sana akong pakialaman. Charlotte, hanggang kailan ka maging ganito? Kalabisan ba para sa iyo ang gusto kong mangyari sa ating dalawa? Hanggang kailan tayo mamuhay na parang isang estranghero ang turingan sa isa't isa? Sagot nito. Ano ba ang sinasabi mo? Pinot, nagpapatawa ka ba? Alam natin pareho na walang patutunguhan ang lahat ng ito. Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo at pati ako gusto mo pang pakialaman? Diretasahan kong sagot. Tigagal itong napatitig sa akin. Papalipasin ko lang ang 2 or 3 taon at magpa-file ako ng divorce or legal separation. Sapat na siguro iyon para matapos na ang lahat ng kalokohan na ito. Hindi na din naman siguro ako lalabas na masamang anak dahil naging masunuri naman ako sa mga magulang ko, diba? Muling wika ko sa kanya. Anong sabi mo? Divorce? Legal? Separation? Nagpapatawa ka ba? Wala sa usapan natin ang tungkol sa bagay na iyan, sagot naman ito. Kita ko sa mukha nito ang tinitimping galit. Galit? Tama ba ang nakikita ko? Galit siya. Bakit? Sa pagkakaalam ko, sa hiwalayan din ang patutunguhan naming dalawa dahil sa sitwasyon namin ngayon. Teka lang, bakit? Ayaw mo? At ano ang gusto mo? Habang buhay mo akong itatali sa kasal na ito na alam mo naman na sa umpisa pa lang, tutol na ako. Inis ko din na sagot sa kanya. Muli itong natigilan. Blanko ang mukha nito na tumitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Nakipagtitigan ako dito. Matira ang matibay sa aming dalawa. Tama lang ang ini-insist ko sa kanya ngayon. Walang dahilan para magsama kami ng matagal. Wala akong balak na buruhin ang sarili ko sa kanya. Hintayin niya lang na makagraduate ako at hindi ako magdadalawang isip na iiwan ng tuluyan kung anumang buhay meron ako dito sa Pilipinas. Mukhang hindi na ito nakapagtimpi at inilang hakbang ang pagitan naming dalawa at mabilis akong hinawakan sa magkabilang balikat. Ramdam ko ang gigil sa mga hawak nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. No. Hindi ako papayag. Walang hiwalayan na mangyayari sa ating dalawa. Tandaan mo. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito kaya naman hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong iiwan. Galit na wika nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Charlotte, alam mo ba ang rason kung bakit kita pinakasalan? Noon pa man, may gusto na ako sa iyo at naipangako ko na sa sarili ko na ikaw lang ang kaisa, isang babae na ihaharap ko sa altar. Muling wika nito sa akin na lalong nagpagulat sa aking sistema. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sabi mo? Sagot ko. Noon pa man, gusto na kita. Ikaw palagi ang laman ng isipan ko. Noon pa man gusto na kitang ligawan. Gusto na kita, Charlotte Villarama, at talagang hinintay ko na dumating ka sa tamang edad para maumpisahan ko na sana ang manligaw sa iyo. Sagot nito na lalong nagpalito sa nararamdaman ko ngayon. Sinasabi ba ni Pianot ngayon na noon pa man mahal niya ako? Pero bakit hindi ko iyon napansin? Bakit kabilang babae ang naugnay sa kanya noon pa man? Parang bomba na sumabog sa pandinig ko lahat ng revelasyon niya, kaya naman nakatanga lang akong napatitig dito. Wala man lang akong naapuhap na kahit na anong salita na pwedeng isagot sa kanya. Kung gusto mo ng masayang buhay, ngayon palang turuan mo na ang sarili mo na matutunan akong mahalin dahil mananatili ka sa piling ko habang buhay, muling wika nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi niya ngayon. Baka mamaya hindi naman talaga para sa akin ang binabanggit niyang salita. Impossible. Sa dinami-daming babae na dumaan sa buhay niya, sa akin pa talaga siya ma-in love. Baka naman ginugutan niya lang ako. Baka naman gusto niya lang akong ikama kaya niya nasasabi ang mga ganitong kataga. Sanay na magpaikot ng babae si Pinot dahil playboy ito. Kaya dapat lang na mag-ingat ako. Hindi ako dapat magpadala sa mga matatamis na salita mula dito. Akala siguro niya hindi ko alam na kapag wala siya dito sa bahay, si Maureen palagi ang kasama niya. Na parang asawa ang turing niya kay Maureen samantalang bihira lang niya akong maisipan dalawin dito sa bahay. Akala mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? No. Basang-basa ko na ang mga lalaking kagaya mo, Pinot. Nagtatahi ka lang mga ganyang salita dahil gusto mong pati ako mahulog sa mga kamay mo. Tandaan mo, huwag mo ako itulad sa mga babae mo na kaunting kalabit mo lang, bumibigay ka agad. Ibahin mo ako sa kanila,
gigil kong sagot sa kanya na lalong nagpadikit sa mga kilay nito. Let's see, Charlotte. Wala din naman akong pakialam kung maniniwala ka or hindi eh. Ang importante sa akin, Yvonne, kas ka na sa akin. Hindi mo. Ako pwedeng iwan ng basta-basta. Bihag na kita. Asawa na kita at bubuo tayo ng pamilya kapag ready ka na, sagot nito sa akin. Kaagad ko itong pinanlakihan ng aking mga mata. Isa pa, ano ba ang ini-expect mo sa kasal na ito? Isang laro. Naaayaw ka na lang bigla kapag hindi pabor sa gusto mo ang mga nangyari. No. Nagkakamali ka. Kung talagang may paninindigan ka, noon pa man pinanindigan mo na sana ang pagtanggi sa kasalang naganap sa ating dalawa. Pero hindi pumayag ka na ikasal ka sa akin, kaya wala kang choice kundi harapin lahat ng ito, sagot nito sa akin. Hayop ka. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo? Kay Maureen, bakit kailangan pang pati ako busitin mo ng ganito? Halos pasigaw kong wika sa kanya. Ninisihan lang ako nito habang makahulugan akong tinitigan. Gabing-gabi na at dapat masarap pa ang tulog ko ngayon pero heto ako. Inisturbo lang naman ako ng pianot na ito at pinakulo ang dugo ko. Ano ba ang gusto niyang ipaglaban tungkol sa kasal naming dalawa? Gusto niya daw akong makasama habang buhay? Sinong masamang espiritu ang biglang sumanib sa pianot na ito at biglang nagbago ang kanyang mga linyahan? Wala sa hitsura nito ang magseryoso sa iisang babae. Imagine, si Maureen naman talaga ang kanyang fiance, pero ako ang kanyang pinakasalan. Diba, ang gulo ng takbo ng utak. Sa dami sigurong babae na nakapila dito, hindi na niya malaman kung anong desisyon ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa bagay, alam kong halos lahat ng babaeng iyon nagdedemand din ng kasal sa kanya. Kaya siguro ako ang pinakasalan niya dahil alam niyang hindi ako maghahabol sa kanya. Umalis ka na. Hindi na magbabago ang desisyon ko. 2 to 3 years from now, tatapusin ko na ang kalokohang ito. Pwede ka nang magpakasal sa iba na pasok sa standard mo, sagot ko sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito at akmang hahalikan na naman ako nito pero kaagad akong umiwas. Tigilan mo na ang kakahalik sa akin dahil baka kung ano pang germs ang dala mo at baka mahawa pa ako. Nakakadiri ka. Kung sino-sinong babae na ang dumaan sa buhay mo, tapos ako itong nananahimik, gusto mo pang guluhin, malamig kong wika sa kanya sabay piksi. Muli akong umatras palayo sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Kita ko ang pagtagis ng kanyang bagang marahil dahil sa sinabi ko. Ganoon. Ganyan ang tingin mo sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan ang tapang mo. Hindi ako ganoon kadali mapasuko, Charlotte. Kapag ginusto ko ang isang bagay, nakukuha ko kaagad sa isang iglap kaya humanda ka, sagot naman ito. Muli ko itong inismaran at masamang tinitigan. Hindi ikaw ang pangarap kong lalaki. Ayaw kong makasama habang buhay ang isang lalaki na kung kani-kanino lang pumapatol, kaya sorry ka na lang. Muling wika ko at mabilis na naglakad papasok ng banyo. Kaagad kong inilok iyon para masiguro na hindi niya ako masusundan. Alam kong nagkakainitan na kaming dalawa at bago pa lumala iyon kailangan ko nang umiwas. Baka lalo lang kaming magkasamaan ng loob kapag patuloy pa kaming mag-uusap. Mas maganda na huwag na muna siyang magpakita sa akin para naman magkaroon kahit papaano ng katahimikan ang mundo ko. Hindi ko maiwasang sipatin ng tingin ang sarili ko sa harap ng salamin. Alam ko sa aking sarili na malaki na ang ipinagbago ko. Wala na ang dating Charlotte na masayahin at easy-go-lucky. Alam kong marami ang nagbago sa akin simula nang ikasal ako kay Pinot. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa pagitan naming dalawa ni Pinot, hindi na ulit ito nagpakita sa akin. Lumabas ako ng banyo na wala na siya. Hindi ko na lang pinansin pa dahil alam kong bumalik na iyon sa kandungan ni Maureen. Pumunta lang talaga ito sa bahay para inisin ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kasalukuyan akong nasa bookstore nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Kaagad akong napalingon at hindi ko mapigilang mapangiti nang mapansin ko si Lucas. Disgis pa ito para siguro hindi makilala ng kanyang mga fans. Simula ng aksidente naming pagkikita sa coffee shop, ngayon lang ulit nagkatagpo ang aming landas. Alam kong busy ito. Isa pa, mahirap ang sitwasyon nito. Sikat ito at hindi ito pwedeng tumambay sa mga matataong lugar dahil tiyak na kukuyugin ito ng kanyang mga fans. Anong ginagawa mo dito?
Nako, baka mamaya makilala ka at pagkaguluhan ng mga fans mo. Nakangiti kong wika sa kanya pagkalapit nito. Matamis muna akong inisyan bago sinagot. Hayaan mo sila. Na-excite ako nang makita kita kanina kaya kaagad kitang sinundan. Ibigay mo na kasi sa akin ang phone number mo para naman matawagan kita. Natatawa nitong sagot. Hey naku, ikaw talaga. Sandali lang, magbabayad lang ako para makaalis na tayo dito. Lipat tayo sa coffee shop para naman makapag-usap tayo ng maayos. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango naman ito at talagang sinamahan pa ako sa counter para magbayad. Ikinasal ka na pala kay Pinot Smith. Ang daya mo, hindi mo man lang ako inimbitahan, naglalakad na kami palabas ng bookstore nang marinig ko ang sinabi niya. Natigilan naman ako. Pasensya na. Malungkot kong sagot na siyang kaagad naman itong napansin. Teka, iyon lang ba ang masasabi mo? Sorry kung tunog pakialamero ako pero may problema ba ang pagsasama nyo? Tanong nito. Hindi ko na muna ito sinagot hanggang sa makapasok kami sa loob ng isang coffee shop. Alam mo naman siguro na bago kami ikinasal ni Pinot, si Maureen ang fiance niya diba? Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin, malungkot kong sagot. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako. Bakit ka kasi pumapayag, tanong nito. Nagtataka naman akong napatitig dito. Ikinasal nga kayo, pero nakakapagtaka naman na tuluyan ang ibinahay ni Pinot si Maureen. Buntis siya ngayon kaya nga tinanggihan niya ang ilang mga projects na ino-offer sa kanya, sagot nito habang hindi inaalis. Ang pagkakatitig sa akin. Kaagad na nanlaki ang mata ko dahil sa pagkagulat. Pakiramdam ko biglang yumanig sa buong pagkatao ko ang balitang iyon ni Lucas. Hindi ko ini-expect na aabot sa ganito ang lahat. Kaagad kong naikuyom ang kamao ko kasabay ng sunod-sunod na pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Bahala na kung makita man akong umiyak ngayon ni Lucas. Sobrang sakit ng balita na dala niya at hindi ko na kaya pang magpigil ng emosyon. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Bakit ang bilis niyan lokohin ka, Charlotte? Muling wika nito. Baka sa hitsura nito ang simpatya sa akin. Sorry kung nabanggit ko kaagad ito sa iyo. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi mo deserve na masaktan ng ganito at lokohin niya, kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na ipaalam sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Hindi ayos lang ako. Dapat ko pang ipagpasalamat sa iyo na sinabi mo ito sa akin. At least, hindi ako magmumukhang tanga sa harap ng ibang tao, sagot ko naman sa kanya at pasimpleng pinunasan ang luha sa aking mga mata. Balik-tabing dagat ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lucas. Nakakahiya nga, dahil hindi maampat-ampat ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nagpapalam ako sa kanya. Ilang beses pa ako nitong pinaalalahanan na huminahon ako pero walang epekto ang salitang iyon sa isang pusong sugatan. Inalok pa nga ako nito na ihahatid niya daw ako sa pupuntahan ko dahil baka kung mapano ako pero mahigpit ko iyong tinanggihan. Gusto kong mag-isa. Ayaw ko ding umiyak na may nakakatingin sa akin. Gusto kong sarilinin ang pait ng pagkasawi sa pag-ibig. At least ngayon, malaya kong mailabas ang hinanakit ko sa mundo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng luha na ito maibsan man lang ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Mahirap tanggapin ang lahat. Kahit naman na hindi kami nagsasama ni Pinot katulad ng isang normal na mag-asawa, masakit pa rin tanggapin na nakabuntis siya ng ibang babae. Nabuntis ni Pinot si Maureen. Ang babaeng dapat niyang pinakasalan sa umpisa pa lang. Dapat ko pa bang hintayin ang 2 o 3 taon para makipag-divorce sa kanya? Ano ba talaga ang silbi ng pagpapakasal niya sa akin? Bakit masyadong masakit ang lahat ng ito? Pakiramdam ko na mga sandaling ito nag-iisa ako. Wala akong makausap at wala man lang magpapayo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sariling kinuha ko iyon sa loob ng aking bag para i-check kung sino ang tumatawag. Lalo akong napaiyak nang mapansin ko na si Pinot ang tumatawag. Sa unahang pagkakataon, tumawag ito sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpasyang sagutin ang tawag niya. Hello, wika ko sa pinakakaswal na boses. Iniiwasan ko na huwag niyang mahalata sa boses ko na umiiyak ako ngayon. Baka pagtawanan pa ako nito. Nasaan ka? Kaagad na tanong nito sa akin. Lumingalinga ako sa paligid bago ito sinagot.
Nasaan ako? Pakialam mo ba? Bakit ka napatawag? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. May pakialam ako dahil asawa kita. Nakalimutan mo yata ang oras. Kanina pa tapos ang klase mo. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong nito. Nagulat naman ako. Kahit kailan hindi ko nabanggit sa kanya ang schedule ko sa aking klase. Hindi din ito alam kung anong oras ako umuuwi. Huwag niyang sabihin minomonitor niya bawat kilos ko. Pero bakit niya naman gagawin iyon abala siya kay Maureen? Kay Maureen palagi umiikot ang mundo niya at madagdagan pa siguro iyon gayon dahil magkakaanak na sila. Mind your own business, Peanut. Huwag mong pakialam ang lakad ko. Uuwi ako kapag gusto ko, naiinis kong wika sa kanya, kasabay ng pag-off ng tawag. Hindi ko na kasi mapigilan pa ang muling mapahikbi. Baka marinig niya iyon at kung ano pa ang iisipin niya sa akin. Ilang beses pang nagtangkang tumawag si Peanut sa akin, pero hindi ko na sinagot pa. Ilang text message din ang natangap ko mula sa kanya, pero hindi ko na din inabala pang basahin. Basta ang alam ko lang, gusto kong mapag-isa. Gusto kong namnamin ang sakit ng unang kabiguan. Nakakahiya kong tutuusin. Iniiyakan ko ngayon ang isang lalaki na iniwasan kong mahalin. Iniiyakan ko ang isang lalaking malabong maging akin. Halos 2 oras pa akong nanatili sa lugar bago ako nagpasyang bumalik sa aking kotse. Nag-drive ako ng walang naiisip na destinasyon. Wala akong balak na umuwi ngayong gabi sa bahay ni Peanut. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil wala din naman akong balak na umuwi sa amin. May tampo pa rin akong nararamdaman para kina mama at papa. Kung hindi sana nila ako pinilit na ipakasal kay Peanut baka hindi ko mararanasan ngayon ang matinding sakit ng kabiguan. Sa kakadrive ko bigla kong naisip si Grandmama Carissa. Tama, si Grandma. Mahal ako noon at alam kong handa siyang makinig sa akin. Wala akong choice kundi umuwi ng mansion. Ang lugar kung saan alam kong may isang tao na maiintindihan ako at handa akong damayan. Ang taong alam kong walang ibang hangad kundi ang aking kaligayahan. Si Grandmama Carissa. Pagkadating ng mansion kaagad kong pinarada ang aking kotse at mabilis na naglakad papasok sa loob. Nakasalubong ko pa ang isa sa mga kasambahay at tinanong ko kaagad kung nasaan si Grandmama. Sinabi nito sa akin na nasa labas pa daw kasama si Grandpapa Gabriel pero pauwi na daw. Si Veronica naman nasa kwarto kasama si Uncle Rafael. Hindi naman sila ang sadya ko kaya nagpasya akong dumiretso na lang muna sa isa sa mga guest room na palagi kong ginagamit kapag nandito ako sa mansion para makapagpahinga. Wala akong ibang gustong makausap ngayon kundi si Grandmama lang. Siya lang ang gusto kong pagsabihan ng sama ng loob ko. Alam ko din na siya lang ang magiging kakampi ko at karamay ko. Pagkapasok ko sa loob ng guest room, tinanggal ko lang ang suot kong sapatos at nahiga ng kama. Nagtalukbong pa ako ng makapal na comforter habang hinayaan ko ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pisteng pag-ibig na ito. Bakit sa kanya pa? Hindi ba pwedeng ang isip na lang ang pumili ng lalaking? Pwedeng mahalin? Sa dinami-dami ng lalaking pwede kong mahalin, bakit ba sa playboy na iyon, sigaw ng isipan ko habang patuloy sa pag-iyak. Para tuloy akong isang bata na inagawa ng laruan at nagngangawa ngayon. Kanina pa ako paroon at parito sa harap ng gate. Kanina ko pa hinihintay si Charlotte. 8:00 na ng gabi at hindi pa rin ito nakakauwi. Shit! Nasaan ka na ba? Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Galit kong sambit at parang gusto kong magwala dahil sa pinaghalong galit at pag-aalala. Muli kong kinuha ang cellphone ko sa loob ng bulsa ko at muling tinitigan ang picture na isinend sa akin kanina ng isang anonymous na account. Picture iyon ni Charlotte habang kausap si Lucas sa isang coffee shop. Tinitigan ko iyon at hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding selos. Ano ba ang gustong patunayan ni Charlotte? Nawala akong kwenta at mas gusto niyang makipag-usap sa labas kasama si Lucas. Simula nang ikinasal kami ni hindi ko nga ito mayaya sa labas eh. Takot akong i-reject nito. Hindi din kami nakakapag-usap ng maayos dahil palagi ako nitong binabara. Palagi niyang isinasali sa usapan si Maureen, gayong simula nang ikinasal kaming dalawa iniiwasan ko na ang babaeng iyon. Kaya lang naman hindi ako umuwi sa bahay na ito dahil alam kong hindi komportable si Charlotte na kasama ako. Gusto kong maging palagay ang loob nito sa akin bago ko siya suyuin. Pero sa mga nakikita ko ngayon, hindi pala ako dapat magpapakampanti.
Baka magising na lang ako isang umaga na naagaw na pala siya ng iba sa akin. Muli kong tinawagan ang number nito pero hindi niya na sinasagot. Halos lobat na ang cellphone ko sa kakatawag sa kanya pero nagsayang lang ako ng oras. Wala talagang Charlotte na sumagot at mukhang wala talaga itong balak na makipag-usap sa akin. Naiinis akong napabuntong hininga para man lang mabawasan ang galit na nararamdaman ko ngayon. Nasaan ka na ba? Galit kong sigaw at naihagis ko ang aking cellphone sa sobrang galit ko. Sobrang kinain na ng selos ang puso ko at sa sobrang lakas ng pagkahagis ko kaagad iyong naghiwa-hiwalay sa sahig. Galit akong napasabunot sa aking buhok at nagmamadaling naglakad patungo sa aking kotse. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Hindi pwedeng maghintay lang ako dito sa loob ng bahay habang hindi ko alam kung saan nagpunta ang babaeng mahal ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap siya sa lalong madaling panahon dahil baka mabaliw ako sa kakaisip kung saan siya nagpunta. Pagkasakay ko ng kotse, kaagad kong pinaharurot iyon palabas ng gate. Isang lugar lang ang napili kong puntahan. Iyon ay ang bahay kung saan nakatira si Lucas. Baka mamaya kung saan na niya dinala si Charlotte. Hindi ako papayag na basta na lang akong agawan ng kutong lupa na iyon. Kaya nagpursige akong pakasalan si Charlotte para hindi na ito makawala sa akin tapos biglang i-eksena ang Lucas na ito. Hell, maghahalo ang balat sa tinalupan. Talagang makakapatay ako kapag mangyari iyon. Pagkatarating ko sa bahay ni Lucas, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sunod-sunod kong pinindot ang doorbell hanggang hindi iyon nagbubukas. Wala akong pakialam kung mabulabog man ang mga nakatira sa loob. Ang gusto ko lang ay mahanap si Charlotte. Sir. May kailangan po ba kayo? Kaagad na tanong sa akin nang nagbukas ng gate. Katulong ito ni Lucas at galit ko itong tinitigan. Nandyan ba ang amo mo? Galit kong tanong. Kaagad naman itong napatanga habang nakatitig sa akin. Nandyan ba ang amo mo? Muli kong tanong. Sa pagkakataon na ito, lalo ko pang nilakasan ang boses ko para maintindihan niya. Po. Si Sir Lucas po. Na nasa kwarto niya po. Papahinga, pautal-utal na sagot nito. Akmang magsasalita pa ako nang mapansin ko ang pagdating ng nakangiting si Lucas. Galit ko itong tinitigan habang hinihintay na makalapit ito sa akin. Ano ang maipag, hindi na nito natuloy pa ang kanyang sasabihin nang walang sabi-sabing sinapak ko ito. Plakda ito sa sahig habang umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ko dito mukhang nayanig yata buo niyang pagkatao. Samantalang ang kasambahay naman nito ay impit na napahiyaw at kaagad na dinaluhan ang kanyang amo. Sa susunod na lumapit ka pa ulit sa asawa ko, hindi lang iyan ang matitikman mo sa akin, galit kong wika sa kanya habang inaalalayan ito ng kanyang kasambahay na makabangon. Peanut Smith. Hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo, wika pa nito ng tuluyan ng makatayo. Inisihan ko ito bago sinagot. Yes, hindi ako nagbabago at never akong magbago. Mas magiging mabagsik ako kapag may gustong umagaw sa babaeng mahal ko, galit kong wika sa kanya na kaagad naman nagpahalakhak dito. Kaagad ko namang naikuyom ang aking kamao. So, naniwala pala ang inosente mong asawa sa akin kanina. Good news! Nakikipaghiwalay na ba siya sa'yo? Nakangiti nitong sagot sa akin. Ikaw ang kausap niya kanina. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nagtitimpi sa galit na tanong ko dito. Muli itong napahalakhak kaya naman muli ko itong nilapitan at sinipa. Muli itong napahiga sa sahig dahil sa aking ginawa. Peanut Smith. Kahit ano pa ang gawin mo, unti-unti kong agawin sa'yo si Charlotte Villarama. Hindi ako papayag na palagi mo na lang akong malalamangan sa lahat ng bagay. Galit na wika nito habang iniindang. Sakit ng muling pagbagsak. Subukan mo lang, hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sa'yo kanina Lucas. Kayang-kaya kitang pabagsakin kapag tuluyan mong maubos ang pasensya ko, galit kong sagot sa kanya. Galit naman itong tumitig sa akin. Inisihan ko naman ito. Pwede kitang patanggalan ng mga projects kapag gustuhin ko. Hawak ko ang career mo sa showbiz at kapag gumawa ka ng mga bagay na hindi ko magustuhan, asahan mo na sa kangkungan ka pupulutin. Now tell me ano ang sinabi mo kay Charlotte kanina. Bakit hindi siya umuwi? Tanong ko sa kanya habang mariin na inapakan ang kanyang isang kamay. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi naman ako nagpatinag at galit kong tinitigan habang hinihintay ang kanyang sagot. Gusto pa nga sana itong daluhan ng kanyang kasambahay pero masama ko iyong tinitigan.
Natatakot itong napaatras. Shit! Peanut! May balak ka bang patayin ang kuko ko? Galit na hiyaw nito dahil sa sakit. I am waiting kapag hindi ako makontento sa sagot mo ngayon. Aasahan mo na bukas din, wala ka nang babalikan pang trabaho, nakangisi kong sagot sa kanya habang nanlilisik ang aking mga mata. Fine, sasabihin ko na. Sinabi ko lang naman kanina na nabuntis mo si Maureen. Iyon lang at... hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang muli ko iton sapain sa kanyang tagiliran. Napaubo pa ito sa sakit pero ni kahit nakaunting awa, wala akong nararamdaman sa kanya. Bagay lang sa kanya ito. Gusto niyang sirain ang pagsasama naming dalawa ni Charlotte, pues sisirain ko din ang buhay nito. Kaya pala nagalit ang asawa ko. Kaya pala hindi siya umuwi kanina. Well, now I know. Pero payong kaaway lang Lucas, sa susunod na gawin mo pa ito ulit hindi ako mangingimi na paputulan ka ng dila para bawasan iyang kadaldalan mo. Isa ka lang sisiw sa paningin ko Lucas. Subukan mong lumapit ulit sa kanya dahil sisiguraduhin ko na susunod na pagkikita natin, paglalamayan ka na, pagbabanta ko dito at mabilis akong naglakad pabalik ng aking kotse. Tulero ang isipan pero wala akong choice kundi dumiretso ng mall at bumili ng cellphone. Pamalit sa cellphone na nabasag ko kanina. Iyon na lang kasi talaga ang paraan para ma-contact ko si Charlotte. Kung bakit naman kasi biglang umiral ang pagiging bayolente ko, wala sana ako sa mall na ito para bumili ng bago. Pati tuloy cellphone ko na pagdiskitihan ko. Pwede naman pala si Lucas. Mabilis ang pagbili ng bagong cellphone lang ang ginawa ko pagkatapos mabilis akong naglakad pabalik ng aking kotse. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko ang familiar na mukha na naglalakad pasalubong sa akin. Tinitigan ko ito at bahagya akong nabuhayan ng loob nang ngumiti ito sa akin. Kuya Peanut. Good evening. Ano po ang ginagawa mo dito? Kaagad na bati nito. Pilit ko naman itong inisyan. Charles, sambit ko. Hindi ako sigurado kung si Charles or Christopher ba ito. Magkamukha kasi silang dalawa. Siguro dahil triplet sila. Si Charlotte lang ang naiba sa kanila dahil babae yon. Itong dalawa talaga hirap na hirap akong kilalanin kung sino si Charles or Christopher sa kanila. Christopher po kuya. Ako po si Christopher. Mas hamak na pugi ako kaysa sa kapatid ko, pabiro nitong sagot sa akin. As usual, mali ako. Si Christopher na pala ito. Siguro mula ngayon, pag-aaralan ko na kung ano ang pwede kong maging palatandaan sa kanila. Palagi na lang akong nagkakamali sa pagtawag sa pangalan nila. Mabuti na lang at hindi sila na-offend sa akin. Sa bagay, hindi din nila ako masisisi. Carbon copy kasi talaga ang dalawang ito eh. Teka lang, nag-iisa po yata kayo. Hindi niyo po isinama ang pasaway kong kapatid, nakangiti pa nitong tanong sa akin. Hindi eh. Katunayan na hinahanap ko siya. Nagtampo kasi sa akin, sagot ko naman. Kaagad naman itong natigilan. Naglaya si Charlotte, tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi naman siguro. Walang dalang gamit eh. Baka nagpapalamig lang, sagot ko naman. Pumalatak muna ito bago sumagot. Ang hirap ispellingin ng kapatid ko minsan no. Pagpasensyahan mo na lang. Medyo may katigasan kasi ang ulo noon eh. Teka lang, ano ang? Ikinagalit niya. Naku, delikado, baka hindi na magpapakita sa'yo yon. Sa aming tatlo na halos sabay-sabay na iniluwal dito sa mundo, siya ang may pinakamatigas ang ulo, muling sagot ni Christopher. Bigla tuloy akong kinabahan. Pansin ko nga, sa kanilang tatlo, si Charlotte ang pinaka-ami at pinakamainitin ang ulo. Normal lang naman siguro iyon dahil babae siya. Isa pa, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko kapag nagagalit siya eh. Lalo siyang naging cute lalo na kapag namumula na ang kanyang mukha. Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin kuya. Magkikita kaming magpipinsan sa bar. Birthday ngayon ng isa kong pinsan at balak namin mag-happy-happy sa bar. Hayaan niyo muna si Charlotte. Uwi din po iyon kapag malamig na ang ulo, pagyaya naman ito sa akin na kaagad ko namang tinanggihan. Nako, huwag na. Hahanapin ko pa siya bago pa lalong uminit ang ulo noon, sagot ko naman. Hindi ako bastang mapapakampante ngayon. Kailangan ko munang i-priority si Charlotte higit kanino paman. Okay, pero malabong uwi iyon ng bahay namin. Ang alam ko nagtatampo pa rin kina mama at papa yun eh.
For sure nasa mansion iyon, wala namang ibang mapupuntahan iyon kundi doon lang. Suyuin mo na lang. Mahilig sa white roses ang white chocolates iyon, kaya pasalubungan mo bilang peace offerings. Samahan mo na din ng 1 bucket ng fried chicken na galing sa fast food chain na may mascot na bubuyog. For sure mawawala kaagad ang init ng ulo noon, mahabang litanya nito na siyang ikinatuwa ko naman. Nasabi na kasi nito ang mga impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa asawa ko. Kung siswertehin ka nga naman. Tama si Christopher, tiyak nasa mansion ng mga Villarama si Charlotte. Ang pagkakaalam ko sa ugali nito, hindi naman talaga ito mahilig lumabas kasama ang mga barkada. Mas gugustuhin pa daw nito ang tumambay sa mansion para makipag-usap sa asawa ni Rafael. Mabuti na lang at nakasalubong ko itong si Christopher. Paano ba yan kuya? Mauna na ako. Baka hinihintay na nila ako. Good luck sa pagsuyola kapatid ko, paalam pa nito sa akin sabay tapik sa aking balikat. Kaagad naman akong nagpasalamat dito at mabilis na naglakad pabalik ng mall. Maghahanap ako ng white roses at white chocolate pati na din ng isa bucket fried chicken. Iyon pala ang paborito ng asawa ko na kung hindi pa nabanggit ng kapatid niya, hindi ko talaga malalaman. Mabilis kong nabili ang mga bagay na hinahanap ko. Ngingiti-ngiti pa akong naglakad pabalik ng aking kotse. Kahit papaano naibsan ang pag-aalala ko para kay Charlotte sa isiping nasa mansion lang ito at kailangan ko lang suyuin para bumalik sa bahay ko. Hindi talaga ako mapalagay hangat hindi ito umuwi sa bahay namin. Lits kasing Lucas iyon. Alam kong may gusto siya kay Charlotte kaya niya nagawang magtahi ng istorya. Paano ako makakabuntis ng babae gayong maingat ako? Isa pa, simula nang nagpakasal ako kay Charlotte iniiwasan ko ng makipagtalik kahit kanino. Ilang buwan na nga akong tigang at nagtitiis eh. Gusto kong maging loyal sa asawa ko kaya nagpapakatino ako ngayon tapos gagawan ako ng istorya ng Lucas na yun na nakabuntis ako. Humanda talaga sa akin ang lalaking iyon. Kapag mabalitaan ko pa na aligid pa siya ulit kay Charlotte, pipilayan ko na talaga siya. Mabilis akong nakarating ng mansion Villarama. Dahil itinuring na akong bahagi ng pamilya Villarama at kilala na ako ng mga guard kaagad akong pinagbuksan ng gate at pinapasok sa loob. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko ang sasakyan ni Charlotte na maayos nakapark sa parking area ng mansion. Kung ganoon, positive. Nandito sa loob ang asawa ko kaya naman may dahilan na talaga para kumalma ako. Peanut. Bro, malawak pa akong napangiti nang mapansin ko ang pagsalubong sa akin ng best friend kong si Rafael. Tatay na talaga itong tingnan dahil karga-karga nito ang isa sa kambal niyang anak na si Ralph Alexander. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng inggit. Hey, kailan kaya ako magkakaanak? Halos magkasing edad lang kami ni Rafael at heto siya, malapit nang maging 3 ang kanyang anak samantalang ako, ni pagsasama namin ni Charlotte, hindi ko pa maayos-ayos. Sa kakahintay kay grandma at kaka, emote ko, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa banayad na haplos sa aking noo at pagmulat ko ng aking mga mata kaagad kong nasilayan ang nakangiting mukha ni Grandmama. Kaagad akong napabangon at napayakap dito. Grandmama, pabulalas kong wika kasabay ng pag-iyak. Naguguluhan naman itong kumalas mula sa pagkakayakap sa akin. Teka lang, may problema ba ang maganda kong apo? Bakit ka umiiyak, nag-aalala pa nitong bigkas? Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Sa pagkakataon na ito, ramdam ng puso ko na may kakampi na ako. Grandmama, please help me po. Gusto ko na pong makipag-divorce sa kanya. Ayaw ko na po kay Pinot, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha nito. Mataman pa ako nitong tinitigan bago sumagot. Anong sabi mo? Gusto mo nang makipaghiwalay sa asawa mo? Uy. Sinasaktan ka ba niya? Inaapi ka ba niya? Seryosong tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi po kaya lang hindi ko na kaya pa na nakikitang maraming aligid na babae sa kanya. Masyado po siyang gwapo para sa akin grandmama at pakiramdam ko ang dami kong karibal sa kanya, naiiyak kong sagot na kaagad namang nagpangiti kay grandma. Hindi ko tuloy malaman kung kakampi ko pa ito or hindi na dahil sa reasiton ito ngayon. Ha? Iyon lang at gusto mo nang makipag-divorce sa kanya, sagot naman ito sa akin at ito na mismo ang nagpunas ng luha ko sa pisngi ko. Dahan-dahan naman akong tumango. Sweetie, hindi porket maraming babaeng aali-aligid sa kanya magsiselos ka na kaagad.
Normal lang iyon. Mapagwapo or pangit man ang isang tao, once na may makating babae na magkagusto sa kanya, wala tayong choice kundi ipaglaban ang taong mahal natin, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Grandmama Carissa. Sana, nakuha ko ang ugali niya. Napaka-positive kasi talaga nito sa lahat ng bagay. Isa pa, napaka-sweet din nito sa akin. Sweetie talaga ang tawag nito sa akin simula noong maliit pa ako. Ayaw man niyang aminin pero alam kong ako ang kanyang pinaka-paboritong apo. Ano po ba ang gagawin ko? Alam niyo naman po na ikinasal kami ni Pinot na labag sa kagustuhan ko, di ba? Kasi nga playboy siya. Kahit kasal na kami, marami pa rin ang nagpapakyut sa kanya at ayaw ko ng ganoon, Grandmama, sagot ko naman. Kaagad naman ako nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Seryoso akong tinitigan sa aking mga mata bago ito muling nagsalita. Ikaw ang pinakasalan kaya ibig sabihin noon, ikaw ang mahal niya. Apo, huwag kang magpatalo. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Isa kang Villarama at sa lahat ng laban mo, nasa likod mo kami, sagot naman ito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Hindi niya ako mahal, Grandmama. Ibang babae ang gusto niya. Saka may ugnayan pa rin sila ng dating niyang fiance, sagot ko. Dating fiance? Nahuli mo ba sila na magkasama kaya nasabi mo iyan, tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi po, pero alam kong doon siya pumupunta kapag hindi siya umuuwi ng bahay, malungkot kong sagot. Kaagad naman na natawa si Grandmama. Ikaw talagang bata ka. Iyan ang sisira sa relasyon niyo eh. Tamang hinala ka palagi, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ano kayang relasyon ang tinutukoy ni Grandmama? Wala kami noon eh. Ni hindi ko nga alam kung anong papel ba talaga ang dapat gampanan ko kay Pinot. Nakabuntis na nga ito ng ibang babae at hindi ko naman malaman kung paano ito isusumbong kay Grandmama. Baka kasi malaman ito ni Grandpapa at parusahan nila si Pinot. Hindi ko din naman kayang makita na masaktan si Pinot. Mahal ko na ang playboy na iyon at tanging pag-iwas sa kanya ang alam kong paraan para makalimutan siya. Look, sweetie. Mag-usap kayong dalawa. Dapat maging open ka sa kanya sa lahat ng nararamdaman mo, muling wika nito. Hindi naman ako nakasagot. Kanina ka pa daw dito sa mansion. Alam ba ng asawa mo na nagpunta ka dito? Baka hinahanap ka na noon, patuloy na wika ni Grandmama. Kaagad naman akong umilig. Malabo po na hahanapin niya ako, Grandmama. For sure, wala din siya sa bahay ngayon, malungkot kong sagot na siyang kaagad na nagpailing kay Grandmama. Bakit ba napaka-negative mong bata ka? Ang hilig mong manghusga sa asawa mo. Hindi pwedeng palaging ganyan. Tiyak na hindi kayo magkakasundo niyan at hindi kami papayag na mauwi sa hiwalayan ang pagsasama niyong dalawa, muling wika ni Grandmama. Paano nga po kami magkakasundo, Grandmama? Marami po akong karibal sa kanya. Sobrang daming babae ang nalilink sa kanya, sagot ko naman. Normal lang iyan, iha. Alam mo namang model iyang asawa mo. Marami talagang babae ang maghahabol dyan. Kaunting pasensya at pakikipaglaban sa mga babaeng aligid sa asawa mo at maayos din ang lahat, nakangiti namang sagot ni Grandmama. Hindi ko tuloy maiwasan na matawa. Paano naman ako aastang asawa ni Pinot hindi naman kami nagsasama bilang isang tunay na asawa. O siya, sige na kanina ka pa pala dito, kumain ka na ba? Tulog ka daw kanina kaya hindi ka naginising noong kumain sila Rafael at Veronica. Kami naman ng grandpapa mo kumain na din kami sa labas kanina. Gusto mo bang ipaghanda kita ng makakain mo, sweetie? Para naman malamnan iyang sikmura mo. Muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. Broken-hearted ako at hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Parang mas gusto kong itulog na lang muna ang sama ng loob ko. Ayos lang ako, Grandmama. Kumain na po ako kanina bago ako nagpunta dito, nagsisinungaling kong sagot. Kapag hindi iyon ang sasabihin ko, tiyak na pipilitin ako nitong bumaba ng dining area para kumain. Sigurado ka ba? Okay, magpahinga ka na at medyo gabi na. May pasok ka pa bukas sa school, sagot naman nito at hinalikan pa ako sa pisngi bago tuluyang nagpaalam. Bago lumabas ng kwarto, ilang beses pa ako nitong binilina na bumaba daw ako sa dining area kapag nakakaramdam ako ng gutom para kumain. Tanging pagngiti na lang ang sagot ko kay Grandmama.
Alam kong pagod din ito kaya ayaw ko na siyang kulitin. Pagkalabas ni Grandama muli akong nakaramdam ng lungkot. Pinilit kong iwaglit sa isip ko si Pinot. Unfair kung isipin ko pa siya. Baka nga nasa kandungan na naman iyon ni Maureen. Grabe, halos 2 buwan pa lang kaming ikinasal pero nakabuntis na kaagad siya ng ibang babae. Muli akong nagtalukbong ng kumot at pilit na matulog ulit. Hindi pwedeng isipin ko pa ang mani na iyon. Ayaw ko nang umiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto nang dilat ang aking mga mata sa ilalim ng comforter nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Dahil inaakala ko na si Grandma lang iyon, kaagad kong ipinikit ang aking mga mata at nakiramdam. Baka pipilitin na naman ako nitong bumaba ng dining para kumain eh. Wala talaga kasi akong gana ngayon at ayaw ko namang mag-alala ito sa akin. Naramdaman ko pa ang pag-upo nito sa gilid ko kaya naman iniiwasan kong gumalaw. Papanindigan ko ang pagtutulog-tulugan ko. Akmang ididilat ko ang aking mga mata nang nagulat pa ako nang bigla itong nagsalita. Charlotte, tulog ka na ba? Tanong nito. Nagulat naman ako. Bakit boses lalaki? Bakit parang boses ni Pinot? Heist, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ko dapat isipin ang isipin si Pinot. Kahit hindi siya ang kaharap ko ngayon, boses niya pa rin ang naririnig ko. Muli akong napapikit nang maramdaman ko ang paghawi nito ng comforter na nakatakip sa akin. Baka mahuli ako ni Grandma na gising ako eh. Nagulat pa ako nang may dumamping palad sa pisngi ko. Humahaplos ito doon papunta sa ilong ko. Nagtaka pa ako dahil bakit parang hindi naman iyon kamay babae. Hindi ganito ang texture ng kamay ni Grandma eh. Magaan lang ang kamay ni Grandma samantalang itong humahaplos sa akin ngayon, bakit ang bigat naman yata ng kamay niya? Bakit parang kamay lalaki? Sa isiping iyon bigla kong naimulat ang aking mga mata. Muntik pa akong napasigaw ng pagdilat ko, mukha ni Pinot ang kaagad na sumalubong sa akin. Shit! Si Pinot nga! Hindi ako nagha-hallucinate. Hindi si Grandmama ang nandito sa kwarto ko. Hindi si Grandma ang humahaplos sa pisngi ko. Si Pinot! Paano niya nalaman na nandito ako sa mansion? Paano siya nakapasok dito sa kwarto? Kaagad akong napabangon at galit na tinitigan ito. Napababa pa nga ako ng kama nang wala sa oras eh. Mabuti na lang at tapos na ang pag-iiyak ko. Kung hindi mas nakakahiya iyon sa parte ko. Anong ginagaw mo dito? Sino ang may sabi sa iyo na pwede kang pumasok dito sa kwarto ko? Galit kong tanong sa kanya. Pinamaywangan ko pa ito para effective ang galit, galitan kong ito sa kanya. Bakit hindi ka umuwi? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo ako sinagot, sagot nito sa akin. Eh ano ngayon? Pakialam mo kung dito ako umuwi. Isa pa, hindi ko obligasyon na sagutin palagi ang mga tawag mo. Busy din ako kaya huwag kang istorbo, inis ko pa ring sagot sa kanya. Kaagad naman akong pinagtaasan nito ng kilay. Busy ka? Kanino? Kay Lucas, tanong nito. Kaagad naman akong natameme. Paano niya nalaman na nakausap ko kanina si Lucas? Wala naman akong pinagsabihan tungkol doon eh. Pakialam mo ba? Mas hamak na matinong kausap si Lucas kumpara sa iyo, nakalabi kong sagot. Kaagad ko namang narinig ang pagpalatak nito. Yah, kailan pa naging matino ang sinungaling? Iwasan mo na ang gagong iyon. Hindi mo siya kilala kaya huwag kang magtiwala sa kanya, sagot nito na siyang napataas ng aking kilay. Talagang may time pa siyang siraan si Lucas sa akin. Bakit? Dahil ibinuko kanya sa akin na nabuntis mo si Maureen, sagot ko naman. Parang gusto ko na naman tuloy maiyak. Nasasaktan talaga ako isiping makakaanak na sa ibang babae ang playboy na ito eh. Yah, pero hindi ibig sabihin noon. Totoo ang sinasabi niya. Gusto niya. Lang akong siraan sa iyo kaya niya nasabi ang tungkol sa bagay na iyon, seryosong sagot naman ito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Bakit siya sisiraan ni Lucas? Eh ang bait kaya ni Lucas para magsinungaling. Umalis ka na nga dito. Hindi ka welcome dito at dito ako matutulog ngayong gabi kaya huwag kang ano dyan. Ayaw muna kitang makita, naiinis kong wika sa kanya. Kung nagpunta lang siya dito para manira ng kapwa niya at mapagtakpan ang kalokohan na ginawa niya, wala akong time na makinig sa kanya. Hindi na may babalik pa ang mga nangyari na. Nakabuntis na siya at hindi ako papayag na hindi ma-anod ang kasal namin.
May basehan na para mag-file ng divorce dahil mahigpit na pinagbabawal sa batas ng bansang ito ang pakikiapid. Kiyahe. Sa iyo lang ako hindi welcome, pero sa lahat ng mga taong nakatira dito, masaya nila akong tinanggap. Sagot naman nito. Kaagad naman akong napahalukip-kip. Gabi na naisturbo mo na naman ang tulog ko. Pwede bang umalis ka na, gigil ko namang sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil malakas lang itong tumawa. Sinipat pa ako nito ng tingin bago ito nagsalita. Teka lang, bakit namamaga ang mga mata mo? Don't tell me, umiyak ka. Iniyakan mo ang paninirang kwento ni Lucas tungkol sa akin, ay halong panunudyo ang boses na wika nito. Kaagad tuloy akong napaiwas ng tingin sa kanya. Nakakahiya kapag malaman niyang iniyakan ko nga ang pagkakabuntis ng kabit niya. Baka lalong bumilib sa sarili niya ang mani na ito at kung ano pa ang isipin sa akin. Kahit anong mangyari, hindi talaga ako aamin na may gusto ako sa kanya. Ano siya siniswerte? Iniiwasan ko talaga na matulad sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Bakit naman ako iiyak? For your information, naisturbo mo ang tulog ko kaya mukhang puyat ngayon ang mga mata ko, pagdadahilan ko na nagpatawa ng malakas sa kanya. Nagtataka naman akong napatitig dito. May saltik ba talaga ang pinot na ito? Bakit parang hindi siya apektado sa mga sinasabi ko ngayon? Lahat ginagawa niyang biro gayong durog na nga ang puso ko. Anong nakakatawa, Manny, nandidilat ang mga matang tanong ko sa kanya. Muli akong nitong inisyan sabay higa ng kama. Halika na. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Matulog na tayo or umpisahang na nating gawin ang panganay natin. Para naman hindi ka magpapaniwala sa mga sinasabi ni Lucas sa iyo. Isa pa, iwasan mo na ang taong iyon. Hindi maganda ang hangarin noon kaya sinisiraan niya ako, muling wika nito. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya. Anong panganay ang tinutukoy niya? Nagpapahiwatig ba siya na gusto niyang magturingan na kami na parang tunay na mag-asawa? Shit, hindi pwede iyon. Ayaw kong entertain kaya hindi ko na binigyang pansin. So, ibig mong sabihin, pinapabulaan mo ang sinabi ni Lucas sa akin. Nadene-dene mo ang pagkakabuntis kay Maureen, tanong ko. Bakit buntis daw ba si Maureen? Hindi ko alam iyon ha, sagot naman ito na. Pigil ang sarili ko na lapitan ito at pagsasampalin. Ang hirap niyang kausap. Pwede ba Pinot, tigilan mo na nga iyang mga pagkukunwari mo. Pinapaikot mo lang ako eh. Paanong hindi mo alam na buntis si Maureen, gayong siya ang palagi mong kasama sa tuwing hindi ka umuuwi ng bahay, nandidilat ang mga matang tanong ko dito. Kaagad naman itong napabangon ng kama at seryoso akong tinitigan. Sino ang may sabi sa iyo na si Maureen ang kasama ko tuwing umaalis ako ng bahay? Si Lucas. Kiyahe. Dapat pala pinutulan ko na ng dila ang hayop na iyon eh. Kung ano-anong mga kasinungalingan ang tinatanim dyan sa utak mo, naiinis namang sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bakit kailangan niya pang ikaila ang lahat ng ito? Isa pa, putulan ng dila. May tinatago din yatang pagka-bayolente ang mani na ito. Hindi ako nagpinag at talagang nakipagtitigan pa ako sa kanya. Sinungaling! Lumayas ka na kasi. Ano pa ba ang ginawa mo dito? Asar kong wika at hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ito at hinawakan sa kanyang kamay at hinila pa tayo ng kama. Nagulat pa ako nang malakas niya din akong hilain, pabalik na siyang dahilan ng sabay na pagbasak namin ng kama. Nasa itaas niya ako at halos magdikit ang labi namin dahil sa nangyari. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway habang patuloy na nakipagtitigan sa kanya. God! Ang ganda mo talaga, bulong pa nito at kaagad na sinakop ng bibig niya ang labi ko. Hindi naman ako nakapalag dahil sa bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang na naipasok na nito ang dila niya sa bibig ko. Sobrang ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi tuloy ako makapag-isip ng matino, lalo na nang maramdaman ko ang mga palad niya na nag-uumpisa ng humaplos sa likuran ko. Lahat ng depensa ko biglang naglaho. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng ginawa niya at hindi ko na namalayan pa na tinutugon ko na pala ang halik niya. Nagising lang ako sa katotohanan nang naramdaman ko na nasa loob na ng blouse ko ang kanyang isang palad at pumipisil-pisil ito doon. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Bigla akong bumalik sa huwesyo at nagkukumahog na umalis sa ibabaw niya. Diyos ko!
Nakakahiya. Bakit ba nawala ako sa sarili ko? Sigaw ko isipan ko habang mabilis na inayos ang suot ko. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at kahit hiyang-hiya sa mga nangyari, pinukol ko ito ng masamang tingin. Manyak, gigil ko pang wika para mapagtakpan ang kahihiyan na tinamo ko ngayon lang. Baka isipin niya na wala akong pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Na easy to get din ako. Hiyahe. Manyak. Come on, Charlotte. Bakit ba ayaw mo pang aminin sa sarili mo na nagustuhan mo din ang ginawa natin kanina, nang aasar na wika nito? Kaagad ko naman itong inirapan. Ano ba kasi ang kailangan mo? Ayaw na kitang makita at makausap kaya lumayas ka na kasi, galit kong sagot. Muli itong natawa bago dahan-dahan na tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Huwag mo akong itaboy dahil nandito ako para suyuin ka. Wala akong pakialam kung buntis man si Maureen or hindi. Basta ang alam ko, wala na kaming ugnayan simula noong gabi after natin ikinasal, sagot nito. E di inamin mo din may nangyari sa inyo ng gabing iyon kaya pusbali na ikaw ang tatay, sagot ko naman. Abat, huwag niya akong pinagluloko. Hindi ako pinanganak kahapon para utuhin niya ngayon. Bakit, tinapos mo ba ang video? Seryoso nitong tanong. Natamim naman ako. Hindi ko tinapos ang video dahil sumasakit ang kalooban ko kapag patuloy ko pang panoorin iyon. Narinig ko pa ang marahan na pagbuntong hininga ni Pienot bago ito nagsalita. Lasing ako ng gabing iyon at kapag lasing ako, malabong makapag-perform pa ako. Iniinis ka lang ni Maureen dahil masama ang loob niya dahil ikaw ang pinakasalan ko, muling wika nito. Hindi tuloy ako nakasagot. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Na-delete ko na ang video na hindi ko man lang tinapos panoorin. Hindi ko tuloy malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo ngayon or hindi. Sagrado para sa akin ang nangyaring kasal sa pagitan nating dalawa at hindi ako gagawa ng kahit na anumang hakbang na ikakasira ng kasal natin. Maniwala ka man or hindi, nagbagong buhay na ako. Hindi na ako ang dating Pienot na mahilig sa mga babae. Muling wika nito. At alam mo ba kung bakit? Dahil iyon sa iyo, Charlotte. Mahal na kita at sana naman, sa pagkakataon na ito, maniwala ka naman sa akin. Muling wika nito na siyang nagpayanig sa buo kong pagkakatao. Muli akong napatulala dahil sa sinabing iyon ni Pienot sa akin. Hindi pa nga ako sigurado kung tama ba iyong narinig kong salita mula sa kanya. Nagdududa na tuloy ako sa sarili ko. Baka naman sa sobrang stress ko kung ano-ano na ang naririnig ko mula sa kanya. Pagkasabi niya ng katagang iyon, mabilis na itong lumabas ng kwarto. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Sinasabi ko na nga ba eh. Ibang kataga ang sinabi niya kanina. Mali ang narinig ko. Malungkot akong muling napaupo ng kama. Ganoon-ganoon na lang ba iyon? Pagkatapos niya akong isturbuhin at banggitin ang salitang mahal kita, basta niya na lang akong iniwan. Pero, nabanggit niya ba talaga yun? Baka naman guni-guni ko lang. Heist? Charlotte. Sabi ko naman kasi sa iyo, iwasan mo na ang kakaisip sa kanya. Wala talagang magandang maidulot sa akin ang Pienot na iyon. Hindi magandang palagi ko siyang iisipin. Akmang tatayo na ulit ako para pumasok ng banyo upang umihi nang muling bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Saglit pa akong napatangan nang muling bumungad si Pienot. Sa pagkakataon na ito, may bitbit na ito. Isang white roses bouquet at ano iyong naaamoy ko. Bakit amoy pagkain? Ngiting-ngiti itong naglakad palapit sa akin at kaagad na iniabot sa akin ang hawak niya. Noong una, atubili pa akong tanggapin iyon pero nang medyo dumikit na ito sa akin, kaagad ko namang tinanggap ang bulaklak at pasimpleng dumistansya sa kanya. Ano kaya ang nakain ng mani na ito? Bakit may pabulaklak siya ngayon? Isa pa, bakit kulay puti? Sinipat ko pa ito ng tingin at hindi din nakaligtas sa paningin ko na may kasama din pala itong white chocolates. For you. Iyan iyong singko na simula ngayon, mag-uumpisa na akong suyuin ka ligawan ka. Nakangiti nitong wika sa akin na nagpatayo yata ng lahat ng balahibo ko sa katawan kasabay na malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ha? Anong sabi mo? Lutang kong tanong sa kanya. Muling naging blanko ang takbo ng utak ko. Bakit ba pa? Bigla naman itong si Manny. Aware ako na isa ako sa pinakamatalino sa klase namin pero itong sinasabi ni Pienot ngayon, bakit kahirap yatang initindihin ng utak ko?
I said, simula ngayong araw na ito, umpisahan ko ng manligaw sa iyo. Ngiting-ngiti pa rin itong sagot. Wala sa sariling napatitig ako sa hawak kong bulaklak. Hindi ko din alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi ako makapag-isip ng tama. Ano ba ang isasagot ko sa kanya? Liligawan niya daw ako. Paano ko handle iyon? Mula sa pagkakatitig sa mga bulaklak na hawak ko, muling bumalik ang tingin ko kay Penaut. Nakangiti pa rin itong nakatitig sa akin, habang hawak niya pa rin ang isang plastic bag. Sigurado ako na doon nagmumula ang amoy pagkain na kumalat na yata sa buong silid ko. Liligawan? Ako. Bakit? Parang tanga kong sagot. Talo ko pa ang telegrama dahil sa sobrang tipid ng salita na lumabas sa bibig ko. Because I love you. Yes, kasal na tayo, pero gusto ko pa rin naligawan ka. Para naman wala kang masabi sa akin at may maikwento ka din sa magiging anak natin kung sakaling tanungin ka nila kung paano ako manligaw sa iyo. Sagot naman at sinabayan niya pa talaga ng pagkindat na lalong nagpagulo ng sistema ko. Ha? Mahal mo ako? Kailan pa at bakit? Muli ay lutang kong sagot. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito sa akin. Pakiramdam ko nga pinagtatawanan niya na ako sa naging ekspresyon ko ngayon. Piste talaga, bakit pakiramdam ko bigla akong nilisan ng utak ko? Hindi ako makapag-isip ng tama. Yes, mahal kita. Simula ngayong araw, pagbabawalan ko na ang mga lalaking gustong umali-aligid sa iyo, muling sagot nito. Well, dinig ko paborito mo daw itong pagkain na ito. Dinalhan na din kita dahil baka hindi ka pa kumakain muling wika nito. Hindi na kasi ako nakaimik Para akong naistatwa sa aking kanatatayuan habang yakap ko pa rin ang bigay niyang bulaklak. Nakasunod lang ang tingin ko dito habang binubuksan niya ang plastic na kanina niya pabitbit at kaagad na bumungad sa paningin ko ang isang bucket ng fried chicken na galing sa isang kilalang fast food chain. May mga iba't ibang pagkain pang kasama iyon. Really, talagang nagdala pa siya niyan? Ano iyan? Pasalubong niya sa akin, naglalaro sa isipan ko habang isa niyang nilalabas kung anumang nasa loob ng plastic. Bigla tuloy akong nakaramdam ng gutom. Hindi ako mahilig sa fried chicken pero in fairness ang bango. Nakakatakam. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ko maiwasang bulalas. Lalo na nang mapansin ko na isa-isa niya nang nilalatag ang mga pagkain. Mabilis tuloy akong napalapit sa kanya at kinuha sa mga kamay niya ang plastic na hawak-hawak niya at muling ibinalik sa loob ang mga pagkain. Teka, ayaw mo? Hindi mo gusto? Tanong pa nito sa akin. Kaagad ko itong sinimangutan. Gusto, kaya lang bakit dito sa loob ng kwarto? Alam mo bang isa sa mga rules dito sa mansion ay ang pagbabawal ng pagdadala ng mga pagkain sa loob ng kwarto? Sagot ko naman sa kanya. Kaagad naman itong natigilan. Kitang-kita ko ang pagpakapahiya sa mukha nito dahil siguro sa sinabi ko. May ganoong rules dito, sambit niya. Kaagad naman akong tumango. Yes, at bakit fried chicken pa talaga? Iniiwasan ko pa namang kumain ng mga oily foods dahil nakakatagihawat. Muling wika ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti habang unti-unting bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Ha? Hindi ka mahilig sa fried chicken? Pero, bakit sinabi sa akin ng kapatid mo na iyan daw ang favorite mo? Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Huwag niyang sabihin na nakakapag-usap sila ng kapatid ko. Bakit hindi ko yata alam ito? Sinong kapatid? Nagtataka kong tanong. Si Christopher. Nakasalubong ko kanina sa mall, sagot nito. Hindi ko maiwasan na matawa. Kaya naman pala. Lahat kasi ng dala nito ngayon, opposite sa mga gusto ko. Kahit anong pigil ko sa aking sarili, hindi ko talaga mapigilan ang matawa. Tinitigan ko ulit ang mga bulaklak at white chocolates. Hindi nga talaga alam ni Pinot na hindi ako mahilig sa mga white roses. Mas gusto ko ang pink roses dahil masarap sa mata. Napaka-plain kasi talaga ng kulay na white at boring tingnan. Gayunpaman, dahil ayaw kong mainsulto ito sa naging reaction ko, pinilit kong magseryoso. Baka mamaya mainis ito sa akin at bigla na lang bawiin ang sinabi niya sa akin kanina na liligawan niya daw ako. Gusto ko pa naman ma-experience kung paano manuyo at manligaw ng isang babae ang isang Pinot Smith. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko siya, diba?
Isa pa, kahit anong gawin ko, mag-asawa na ang tingin sa amin ng mga taong nakakakilala sa amin. I-enjoy ko na lang siguro, kaysa naman palagi na lang akong magmumumok at magkunwari na hindi ako masaya kapag kasama siya. Ayaw mo. Hindi mo fav ang mga dala kong pagkain, seryoso nitong tanong. Parang gusto ko ulit matawa sa hitsura nito ngayon. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nito. Big deal ba talaga sa kanya kung fav ko or hindi ang dala niya? Bakit kasi mali ang impormasyon na ibinigay ng magaling kong kapatid sa kanya? At bakit ngayon ko lang napansin ang ganitong side ni Pinot? Lalo tuloy itong naging cute sa paningin ko. Parang hindi talaga ito ang ini-expect niya na magiging reaction ko sa mga dala niyang pasalubong sa akin. Alangan naman maglulundag ako sa tuwa dahil sa mga pasalubong niya, diba? Gusto ko lang naman magpakatotoo. Kapag hindi ko gusto ang isang bagay, talagang sinasabi ko. Baka mamaya, palagi niyang gawing pasalubong sa akin ang mga ganitong bagay. Ayaw kong magpakapurga sa fried chicken at hindi ako nagagandahan sa white roses. Maganda na ngayon pa lang, aware na siya sa mga ayaw at gusto ko para naman kumpleto ang saya na mararamdaman ng puso ko tuwing nag-effort siya na bigyan ako ng regalo or pasalubong. Gusto pa naman daw niya akong ligawan. Ibig sabihin noon, maraming pasalubong pa ang pwede kong matangap mula sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasan na kiligin. Paano kaya manligaw ang isang Pinot Smith? Totoo kaya na wala na silang ugnayan ni Maureen? Kung ganoon, nagsisinungaling pala si Lucas. Pero bakit kailangan niyang gawin iyon? Mukha pa naman siyang mabait pero ubod naman pala ng sinungaling. Minsan pala talaga, mahirap pa rin magtiwala sa isang tao na minsan mo lang nakikita at nakakausap. Pero bakit nga ba kailangan niyang magtahi ng kwento? Kung talagang hindi totoo na nabuntis ni Pinot si Maureen, nagsasayang lang pala ako ng luha. Nagsayang lang din ako ng sama ng loob. Wala naman pala talagang dahilan para mag-emote ako sa tabing dagat. Highest, sa lahat pa naman ng ayaw ko iyong niluluko ako. Hey, hindi ka na sumagot dyan. Okay fine kung ayaw mo talaga, papalitan na lang natin. Bibili na lang ako ulit ng kung anong gusto mong kainin ngayong gabi, wika nito na nagpabalik ng aking ulira. Hindi. Ayos na ito. Isa pa, gabi na halos lahat ng mga restaurant sarado na sa ganitong oras. Don't worry, kakainin ko ang mga pagkain na ito dahil hindi pa ako kumakain ng dinner, sagot ko sa kanya. Muli ko itong tinitigan sa kanyang mukha at kita ko na hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi ko. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ang mapangiti. Aktulay, hindi naman sa ayaw ko ang mga pakain na ito. Katunayan nga, bigla akong nagutom Sabayan mo na lang akong kumain sa dining area. Hindi pwede dito sa kwarto dahil bawal iyon. Muli kong wika sa kanya at kaagad na binitbit ang plastic na may lamang pagkain at mabilis na akong naglakad palabas ng pintuan ng kwarto. Kaagad naman itong napasunod sa akin. Tahimik itong nakasunod sa akin hanggang sa nakababa kami ng dining area. Tahimik na ang buong mansion at mukhang kaming dalawa na lang ni Manny ang gising. Mabilis kong inilabas ang mga pagkain na dala niya at inilapag sa dining table. Fried chicken, burgers at spaghetti. Mga pagkain na taliwas sa gusto ko pero wala akong choice kundi tikman lahat ng ito dahil pinaghirapan itong dalhin ni Pinot sa akin. Ayaw ko din naman magsayang ng grasya. Para sa akin ang mga pagkain na ito kaya titikman ko. Tikim lang naman, sa sobrang dami nito hindi ko din naman ito kayang ubusin. Kakain ka din, wika ko sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha nito. May inner tantrums yatang nararamdaman ang loko. Pwede tayong lumabas at maghanap ng mga pagkain na gusto mong kainin. Wika ulit nito na kaagad na nagpataas ng aking kilay. Hindi niya na ba naintindihan ang sinabi ko sa kanya kanina na kakainin ko ang mga dala niyang pagkain? Hindi ayos na ito. Sa susunod, mag-research ka kasi ng maayos, pabiro kong sagot at naupo na para maumpisahan ng kumain. Nagulat pa ako dahil naupo din ito sa tabi ko. Muli tuloy akong nakaramdam ng matinding pagkaasiwa, lalo na nang maramdaman ko ang hindi maiwasang pagdidikit ng aming braso. Iba yung sensasyon ang nararamdaman ko sa buo kong katawan dahil doon. Para mapagtakpan ang pagkailang ko, ako na mismo ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan niya. Sinadya kong damihan para naman maging abala siya. Natuwa pa ako dahil hindi man lang ito umangal. Kumain ka na.
Walang tatayo hangat hindi natin maubos lahat ito. Nakangiti Van Wika sabay kuha ng isang fried chicken at inumpisahang kainin. Wala naman akong narinig na kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Nang sulyapan ko ito, nakatutok ang mga mata nito sa kanyang mga pagkain kaya naman kaagad na naging palagay ang loob ko. Ilang minuto din ang lumipas nang bigla na lang nitong itinaas ang kanyang hawak na tinidor na may spaghetti at kaagad na isinubo sa akin. Hindi ko napaghandaan iyon kaya naman kaagad akong napanganga para tanggapin ang pagkain. Pagkatapos niya akong subuan, ngingiti-ngiti itong muli niyang ibinalik ang pansin sa pagkain. Muli tuloy akong nakaramdam ng pagkailang habang nilulunok ko ang pagkain. May itinatago din palang sweetan ang mani na ito. Mukhang kailangan ko pa siyang kilalanin para hindi naman ako mangangapa kapag kasama ko siya. Dahil sa hindi maipaliwanag na saya na nararamdaman ng puso ko, hindi ko na namalayan pa na naparami na pala ang aking nakain. Busog na busog ako at mukhang mahihirapan na ako nitong makabalik sa pagtulog. Masayang-masaya ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasabay kaming kumain ni Piano't simula noong ikinasal kami. Laking pasalamat ko dahil pagdating ko kanina, masaya akong sinalubong ng best friend kong si Rafael. Kaagad nitong nabanggit sa akin na nandito nga raw si Charlotte at natutulog sa isa sa mga guest room na paborito niyang gamitin tuwing dumadalaw siya dito sa mansion. Nakausap ko din si Grandma Carissa al nabanggit niya nga sa akin na nagagalit daw si Charlotte dahil nakabuntis daw ako ng ibang babae na mahigpit ko namang itinanggi. Kaagad kong pinabulaan ang tungkol sa issue at sinabi ko kay Grandma na wala sa bokabularyo ko ang lokohin si Charlotte. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano at mukhang naniwala naman kaagad ito sa mga paliwanag ko. Buwisit talaga ang Lucas na yon. Nananahimik na ako pero gusto niya pa rin guluhin ang buhay ko. Alam kong may gusto siya kay Charlotte kaya gusto niyang sirain ang pagsasama naming dalawa. Mabuti na lang at mabait ang pamilya Villarama at willing silang makinig sa mga paliwanag ko. Kapag nagkataon, baka nagkalabo-labo na. Kung naging ibang pamilya ito, baka habang buhay ko na sigurong hindi makikita si Charlotte. Buti na lang at open-minded ang mga kamag-anak ng babaeng mahal ko. Si Charlotte lang yata ang mahirap paliwangan dahil ang bilis sumama ng loob niya, ang hirap din nitong suyuin. Sa bagay, sino ba namang asawa ang matutuwa kapag may kumakalat na chismis na nakabuntis ng ibang babae ang lalaking pinakasalan mo? Kahit sino talaga magagalit at kapag hindi pa kami makapag-ayos ni Charlotte, babalikan ko talaga ang Lucas na yon at lalo siyang malilintikan sa akin. Dahil mag-asawa kami ni Charlotte, kaagad akong pinayagan na makapasok sa kwarto kung saan ito nagpapahinga. Naabutan ko pa nga itong nakatalukbong ng comforter at mukhang tulog. Mabuti pa siya at relax na relax samantalang ako, halos atakihin na sa puso sa sobrang pag-aalala sa kanya. Kung hindi ko siguro nakasalubong si Christopher kanina baka hanggang ngayon hindi ko pa alam kung saan ito hahanapin. Hindi ko na napigilan pa nahawiin ang comforter na nakatakip dito. Hindi ko maiwasan na mapangiti ng masilayan ko ang napakaganda nitong mukha. Kung ganda ang pag-uusapan, napaka-perfect nito. Walang-wala sa taglay na ganda ni Charlotte ang mga model na nakakasama ko tuwing may fashion show ako. Kaya siguro unang kita ko pa lang sa kanya noon talagang nabihag niya na kaagad ang puso ko. Ang tagal ko kayang naghintay na humantong ito sa tamang edad para maligawan ko. Kaya lang, napakahirap pala nitong lapitan. Napaka-alof at napakataray. Mahirap din pormahan lalo na at pamangkin siya ng best friend ko. Kaya nga noong napansin ko ito sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad ko itong nilapitan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng selos dahil may mga kaibigang lalaki itong kasama. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot sa isiping baka isa sa kanila ay nililigawan na si Charlotte. Wala tuloy akong choice kundi bakuran ito. Niyakap-yakap ko pa siya para ipakita sa mga kasama niya na hindi nila pwedeng pormahan ang babaeng matagal ng gusto. Mukhang nakikiayon sa akin ang pagkakataon ng gabing iyon dahil may reporter din pala sa bar at kinakunan kami ng larawan. Nagtrending at pagkakataon ko na yun para makausap ang kanyang mga magulang. Nasapak pa nga ako ng ama ni Charlotte na si Papa Christian pero hindi ko iyon ininda. Masarap kaya sa feeling na masapak ka ng taong malapit mo nang maging beyanan. Malaki ang respeto ko sa kanila kaya hindi ako umangal. Hindi din ako nakaramdam ng galit at pagtatampo. Kahit ilang beses niya pa akong sapakin, tatanggapin ko basta mapasa, akin lang ang anak nila.
Of course, kaagad kong inamin sa kanila kung ano ang intentions ko sa anak nila. Hindi ko na din itinama ang pagdududa nila na may nangyari sa aming dalawa ni Charlotte. Dagdag points ko kaya iyon para mapasa akin ang babaeng mahal ko. Inamin ko din naman sa kanila na mahal ko si Charlotte at lahat kaya kong gawin para mapaligaya ito. Nagulat pa nga ako dahil kaagad silang pumayag sa alok kong kasal. Siguro, malaki din ang tiwala nila sa akin at naniniwala sila hindi ko sasaktan ang anak nila na siyang gagawin ko naman. Bubusigin ko ng pagmamahal si Charlotte. Gagawin ko din ang lab upang matutunan ako nitong mahalin. Walang ibang lalaki ang magmamay-ari dito kundi ako lang. Ngayong gabi, bahagya pa akong nadismaya nang sabihin nito na hindi naman daw pala niya paborito ang dala kong pagkain. Mukhang naisahan ako ng isa sa mga katriplets niya at maling impormasyon ang naibigay nito sa akin. Pero kahit papaano masasabi kong mabait pa rin naman ito. Pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na kainin ang mga dala kong pagkain. Tinanggap din naman niya ang bulaklak kong dala kaya naman kahit papaano gumaan ng kahit kaunti ang pakiramdam ko. Akala ko talaga bokya ako ngayong gabi eh. Mabuti na lang din at mukhang naniwala ito sa akin sa sinabi ko na hindi ko naman talaga nabuntis si Maureen. Kahit simpleng pagkain ang dala ko sa kanya, masasabi ko pa rin na ito ang pinakamasarap na dinner na nakain ko. Sino ba ang hindi gaganahang kumain kung katabi mo lang ang babaeng mahal mo? Nagawa ko pa siyang subuan kanina kaya masasabi kong kumpleto na buong gabi ko. Hindi ka na ba galit? Pwede ka na bang sumama sa akin pauwi ng bahay? Kakatapos lang namin kumain nang sa wakas nasabi ko din kung ano ba talaga ang pakay ko. Iyon ay ang muli itong miwi sa bahay. Gabi na. Bukas na lang siguro ako uwi pagkatapos ng klase ko, sabot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ibig sabihin nito, kapag iwan ko siya dito sa mansion, bukas ng hapon ko na siya ulit makikita. Ganoon ba? Well, okay bukas na lang din pala ako uwi. Gabi na at parang hindi ko na kayang mag-drive pa uwi pagdadahilan ko. Sana lang talaga pumayag siya. Gusto ko sana siyang makatabi sa pagtulog buong gabi. Never pa kasing nangyayari sa amin yun simula nang ikinasal kami. Hindi naman ito nakasagot. Sabay pa kaming napalingon sa pintuan ng dining area nang makita namin ang pagdating ni Grandma Carissa. Napangiti pa ito nang makita kaming dalawa ni Charlotte na parehong naka-off sa harap ng dining table. Naku naman! Mabuti naman at napilit mo iyang asawa mo na kumain ng dinner, wika nito. Kaagad naman akong napatayo at yumukod dito tanda ng pagalang. Good evening po Grandma, bati ko. Kaagad naman lumapit si Charlotte dito at tinanong niya ang kanyang lola kung bakit gising pa ito. Sinabi nito na kukuha lang ng tubig kaya naman si Charlotte na mismo ang kumuha ng bottled water sa ref at iniabot nito kay Grandma. Bukas ng umaga na kayong dalawa umuwi. Magpapahanda ako sa cook natin na magluto ng special na agahan para sabay-sabay na tayong kumain ng breakfast. Bilin pa nito sa aming dalawa ni Charlotte bago kami iniwan dito sa dining area. Naiwan man kaming dalawa na nagkatinginan. Saan ka ngayon yan matutulog? Hindi ko alam kung nakaredy ba ang mga guest room, kaagad na sambit nito sa akin. Halata sa mukha nito ang pagkailang. Hindi marahil nito ma-imagine na magsasama kami sa iisang silid ngayong gabi. Pwede naman ako sa kwarto mo diba? Isa pa kapag maghihiwalay tayo ng kwarto, baka kung ano ang isipin nila sa ating dalawa, sagot ko naman sa kanya. Umaasa ako na pumayag siyang makatabi ko siya sa kama kahit ngayong gabi lang. Sobrang excited ko na talagang makatabi siya sa pagtulog at ang mukha niya ang unang masilayan ko pagkagising ko kinaumagahan. Pero, hindi ako sanay na may kasamang ibang tao sa loob ng room Masanay akong mag-isa, sagot naman nito. Ayos lang naman kahit sa sahig ako. Sa kama ka, sa sahig ako. Don't worry, harmless ako at hindi naman kita gagahasain no, pabiro kong sagot sa kanya. Kaagad kong napansin ang biglang pamumula ng pisngi nito. Lalo tuloy itong naging cute sa paningin ko. Sige na nga. Pero, ipangako mo na mag-behave ka ha. Black belter ako at hindi mo naman siguro hahayaan na lumabas ng kwarto bukas ng umaga na sira-sira ang mukha mo diba? Sagot nito na nagpakaba sa akin. Nga pala, muntik ko nang nakalimutan. Magaling sa self-defense si Charlotte dahil mahilig itong mag-enroll noon sa mga martial arts. Sumali pa nga daw ito sa taekwondo noon. Hindi talaga malabong magkalasog-lasog ang boto ko sa kanya kapag gumawa ako ng bagay na hindi niya magustuhan. Hindi ko akalain na mag-enjoy ako sa mga pagkain na dala ni Pino.
Halos maubos nga namin eh. Yun nga lang, problema ngayon kung paano ako makatulog. Busog na busog ako, dagdagan pa na kailangan kong patulugin si Pinot sa kwarto ko. Hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko kung paano ang magiging pwesto namin ito sa pagtulog. First time ko yatang matulog sa iisang silid na may kasamang lalaki at ngayon palang nakakaramdam na ako ng matinding pagkailang. Tahimik kami pareho na umakyat ng hagdan para bumalik sa kwarto pagkatapos naming pagtulungan ligpitin ang aming mga pinagkainan. Kahit naman maraming kasambahay dito sa mansion, hindi din naman pwedeng iiwan na makalat ang buong dining area. Kahit papaano, tinuruan naman ako ni Mama Carmela na maglinis at huwag iasa lahat sa kasambahay. Malaki naman itong kama kaya ayos lang kung sa kabilang gilid ka pumwesto at dito naman ako sa kabila. Kaagad kong wika sa kanya pagkapasok pa lang namin ng kwarto. Hindi ko naman maatim na patulugin ito sa sahig. Hindi naman ako ganoon kasamang tao na hayaan na sumakit ang kanyang likod na matulog sa matigas na sahig. Are you sure? I mean, malapit naman na mag-umaga. Kaya kung ay handle ang tigas ng sahig maging komportable ka lang sa iyong pagtulog, sagot naman ito. Pigil ko naman ang sarili ko na mapaismid. Huwag niyang sabihin na ayaw niya akong makatabi sa kama. Ako na nga itong nagmamagandang loob, siya pa itong may ganang mag-inarte. Pero kung hindi naman makakaapekto sa pagtulog mo, of course buong puso kong tatanggapin ang suggestion mo. Medyo pagod din ako at naghahanap ang katawan ko ng medyo malambot na kama. Nakangiti nitong muling wika sa akin na siyang nagpataas ng aking kilay. Ang arte talaga nito. Gusto niya din naman pala pero ang dami niya pang pasakalye. Hindi ko na ito sinagot pa. Kaagad kong inayos ang kama. Naglagay pa ako ng unan sa gitna para siguradong may boundary kami sa isa't isa. Meaning bawal lumagpas ang isa sa amin sa unan na iniharang ko. Gets mo na siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Wika ko pa sa kanya sabay turo ng unan sa gitna ng kama. Nangingiti naman itong tumango. May kumot ka na dyan. May unan na din, isang rules lang kailangan mong sundin. Bawal kang lumagpas sa boundary na iyan. Kapag mangyari iyon, hindi ako nangingimi na tadyakan ka para malaglag ka sa kama. Muling wika ko na nagpahalakak dito. Kunot ang noo ko naman itong tinitigan. Sorry. Natawa lang ako. Kailangan ko nga pala talagang ingat kung ayaw kong mabalda, sagot nito. Inirapan ko lang ito at naglakad na papunta sa pwesto ko. Mauna ka nang gumamit ng banyo. Nakatulog na ako kanina, kaya hindi pa naman ako inaantok, wika ko sa kanya. Kaagad naman itong tumango at nagmamadali ng pumasok sa loob ng banyo. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Mukhang harmless naman si Pinot. Maayos din itong kausap kaya mukhang wala akong dapat na ipag-aalala. Mukha naman itong gentleman at hindi bastos. Babaero lang siguro talaga ito pero hindi naman yata ito marunong mangharas ng babae. Sa bagay, manghaharas pa ba ito gayong babae na ang kusang lumalapit sa kanya? Liban sa pagiging pogi nito, ano pa ba ang meron sa isang Pinot Smith para kabaliwan siya ng mga babae? Baka naman magaling lang siyang magpaikot ng babae sa kama? Sa sobrang dami ng babae na dumaan sa buhay niya, tiyak expert na itong playboy na ito sa pagpapaligaya sa mga babae. Hindi ko maiwasang bulong habang nakatitig sa pintuan ng banyo. Nagtataka lang talaga ako. Marami namang pogi dyan sa paligid pero hindi naman katulad niya na habulin talaga ng mga babae. Hindi kaya masyadong malaki ang ngii niya, kaya nababaliw sa kanya ang nakakatikim noon. Sa isiping iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Kung ano-ano ang tumatakbo sa utak ko. Kung saan-saan na din nakakarating ang wild imagination ko. Hindi ko tuloy maiwasan na masabunutan ko ang sarili kong buhok. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba iyon ang tumatakbo sa utak ko? Nakakahiya. Wala pa akong experience sa sex pero hindi naman ako ganoon katanga para hindi malaman ang iba't iba sizes ng ari ng tao. Magdodoktor ako kaya napag-aaralan ko iyon. Ilang minuto din itong nanatili sa loob ng banyo at nang lumabas ito na nakasuot na ng bathrobe. Maraming malinis na bathrobe sa loob ng banyo, kaya normal na lang iyon. Ang problema nga lang wala pala itong dalang damit na pamalit. Huwag niyang sabihin na matutulog siyang nakasuot ng bathrobe. Gustuhin ko man siyang hiraman ang pamalit na damit kay Uncle Rafael pero 10 oras na ng gabi.
Hindi pwedeng kumatok na lang ako sa kwarto nila dahil tulog na ang mga iyon. Hindi pwedeng istorbuhin lalo na at maselan ang pagbubuntis muli ni Veronica. Baka makutusan pa ako ni Uncle kapag istorbuhin ko pa sila. Wala ka bang dalang pamalit? Hindi ko maiwasang tanong kay Pinot. Kaagad naman itong umiling. Ibig mong sabihin matutulog kang nakabathrobe? Tanong ko. Nangingiti muna ako nitong tinitigan bago umiling. Nope. Sanay akong natutulog ng gay. Kaya ayos lang kung walang pamalit, sagot nito na siyang nagpalaki ng aking mga mata. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa gitnang bahagi ng katawan niya. Parang iimagine ko tuloy na roba lang talaga ang suot nito at nakalawit ang anaconda nito dahil wala siyang underwear. Parang gusto ko tuloy sa bunutan ulit ang sarili ko. Ano ba itong naiisip ko? Ang tanga-tanga ko. Dapat pala hindi na ako nag-offer na sa kabilang side siya matulog ng kama. Paano kaya relax ang utak ko gayong ang katabi ko mamaya walang ni isa mang saplot sa katawan? Sanay ka naman siguro matulog ng walang ilaw, diba? Don't worry, hindi ako lalagpas sa boundary na ginawa mo, untag na wika nito na nagpabaik ng ulira. Nagmamadali tuloy akong tumayo ng kama at mabilis na naglakad patungong banyo. Bago ako pumasok sa loob muli akong nagsalita. Kung gusto mo nang matulog, patayin mo na lang ang ilaw. Buksan mo na lang ang lampshade. Wika ko sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Nagmamadali na akong pumasok sa loob ng banyo at inilock yun. Wish ko lang talaga na sana, paglabas kong muli ng banyo tulog na ito at nakabalot ang hubad niyang katawan sa kumot. Hindi ko kayang makita ang buhay na anaconda ni Pinot. Baka mahimatay ako nang wala sa oras. Pagkatapos kong gawin ang evening routine ko, nagtatalo pa ang isipan ko kung lalabas pa ba ako ng banyo. Kung pwede nga lang sana na dito na ako matulog sa loob ng banyo, ginawa ko na sana huwag lang makasama sa iisang kama si Pinot. Duda na din kasi ako sa sarili ko. Alam kong kaunting kalabit lang nito bibigay na din ang katawan ko at iniiwasan kong mangyari iyon. Hindi pa ako ready na tuluyang magpakabaliw kay Pinot. Pagkabukas ko ng pintuan, dahan pa akong sumilip para masiguro kung ano ang ginagawa nito. Nakahinga ako nang maluwag nang mapansin ko na tanging lampshade na lang ang nakabukas at nakahiga na siya sa pwesto niya at mukhang tulog na. Dali-dali akong lumabas ng banyo at sinipat ito ng tingin. Mukhang nahihimbing na siya kaya naman dahan na din akong nahiga sa pwesto ko at agad na nagtalukbong ng kumot. Tama nga ang kanina ko pa na ipinag-aalala. Hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Kahit na nakahiga na ako dito sa kama, pinapakiramdaman ko pa din si Pinot. Nakaramdam lang ako ng kapanatagan ng kalooban nang marinig ko na ang mahina nitong paghilik. Ibig lang sabihin noon na nahihimbing na siya sa kanyang pagtulog na siyang kabaliktaran naman sa nangyayari sa akin ngayon. Heist, Charlotte, ano ba yan? Matulog ka na. May pasok ka pa sa school bukas eh. Mahina ko pang sambit para lang makumbinsi ko ang sarili ko na matulog na. Hindi pwedeng magdamag akong dilat. Tiyak na mangingitim na naman ang ilalim ng aking mga mata dahil sa puyat. Kung saan-saan na ako dinala ng imagination ko hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinaumagahan sa isang mainit na hangin na dumadampi sa aking pisngi. Noong una, ayaw ko pa sanang pansinin iyon pero nang maalala ko na may pasok pala ako sa school, kaagad kong naidilat ang aking mga mata at nagulat pa ako dahil mukha ni Pinot ang kaagad na sumalubong sa akin. Good morning, kaagad na anas nito nang mapansin niya na nakatitig na din ako sa kanya. Mukhang nauna itong nagising sa akin base na din sa kanyang hitsura ngayon. Diyos ko, bakit ba napakapugi ng taong ito? Kahit kakagising niya lang hindi man lang nabawasan ang taglay niyang karisma. Tulala pa akong napatitig dito hanggang sa sumagi sa isipan ko na katabi ko pala siyang natulog kagabi dito sa kama. Sinundan niya ako dito sa mansion para magpaliwanag sa akin na hindi niya daw nabuntis si Maureen. Pero teka, bakit magkadikit na kami ngayon? Saka, tama ba ito? Bakit nakayapos na siya sa akin? Halos magkaamauyan na nga kami ng hininga eh. Ang huli kong natatandaan, may una na kong iniharang sa pagitan naming dalawa. Bakit nakayakap na siya sa akin ngayon at halos magdikit na ang aming mukha? Sa isiping iyon, hindi ko maiwasang maitulak si Pinot palayo sa akin. Hindi marahil nito inaasahan ang aking gagawin kaya naman diretso itong nahulog sa kama. Bastos!
Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal kang lumagpas sa boundary? Halos pasigaw kong wika sa kanya. Charlotte, ano ba? Balak mo ba akong pilayan? Angal naman ito habang nakaupo sa sahig. Hindi naman ako makatingin ng diretsyo dito dahil wala itong suot na damit pang itaas. Kitang-kita ko tuloy ang yomi nitong dibdib pati na din ang kanyang abs. Mukhang maalaga talaga sa katawan iton si Manny. No wonder kung bakit umapaw ang kanyang sex appeal. Bakit ba kasi hindi ka sumunod sa usapan natin? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal kang lumagpas? Bakit mo ginawa iyon? Minamanyak mo ba ako? Galit kong muling wika. Hindi ko tuloy maisip kung paano ako nakatulog ng mahimbing habang nasa bisig niya. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ng katawan ko ang init ng kanyang katawan. Bakit ako ang sisisihin mo? Ikaw kaya ang lumagpas sa boundary, sagot naman ito, kaya naman hindi ko mapigilang ilibot ang tingin sa paligid. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na nandito nga ako sa pwesto ni Pinot. Kung ganoon, ako itong hindi sumunod sa usapan. Ako itong malikot matulog at napunta sa pwesto niya. Parang gusto kong lumubog sa aking kinaupuan dahil sa naramdamang pagkapahiya. Ang lakas ng loob ko na itulak siya sa kama gayong ako naman ang may kasalanan. So sorry. Mahina kong bikas sabay iwas ng tingin dito. Isang malakas na buntong hininga naman ang narinig ko sa kanya bago ito iifi ng malakas na parang nasasaktan. Ouch! Ang sakit ng likod ko. Napuruhan bata ako, sambit pa nito na kaagad na nagpababa sa akin sa kama. Kaagad ko itong dinaluhan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot nang mapansin ko na nakahawak na ito sa kanyang likod at parang may iniinidang sakit ang kanyang mukha. Naku! Naku! Sorry talaga. Hindi ko sinasadya, sagot ko naman at hindi ko alam kung saan ito hahawakan. Shocks! Wala siyang kahit na ibang sapot sa katawan maliban lang sa kanyang boxer short. Parang gustong manginig ang aking laman ang napako ang tingin ko sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Partikular na sa bahaging natatakpan lang ng karampot na tela. Bumubukol iyon at mukhang galit na galit ang kanyang anaconda. Tulungan mo ako, Charlotte. Pakiramam ko na balian ako dahil sa pagkakalaglag ko sa kama, wika pa nito sa akin. Napalunok pa ako ng ilang ulit bago ko ito hinawakan. Ha? Naku, sorry talaga. Sandali, tatawag lang ako ng tulong. Kailangan mong madala sa hospital, taranta ko namang sagot sa kanya. Tulungan mo muna akong makaupo sa kama. Gusto kong i-relax muna ang likod ko bago tayo humingi ng tulong. Na-dislocate yata ang buto ko at hindi ako makakilos ng maayos. Nagpapaawa pang sagot nito. Nailang man na maidikit ko ang katawan ko sa hubad niyang katawan, wala akong nagawa kundi hayaan ito na isampay niya ang kanyang braso sa balikat ko para tulungan itong makatayo. Kasalanan ko din naman ito kaya kahit sobrang bigat nito, wala akong choice kundi magtiis hanggang sa makaupo ito sa kama. Pasensya na talaga. Heist, bakit ba ang lampa mo? Hindi ka man lang kumapit sa kama para hindi ka mahulog, paninisi ko pa sa kanya. Alam ko naman na kasalanan ko ang lahat pero gusto ko pa din ibangon ang pride ko. Ako na nga itong lumabas na kahiyahiya at nasaktan ko pa siya. So kasalanan ko pa rin? Simpleng sorry mula sa iyo, masaya na ako, angal nito. Kaagad naman akong natameme at nakaramdam ng guilt. Dito ka lang, hihingi lang ako ng tuong para madala ka sa hospital, sagot ko naman sa kanya at akmang iiwan ko na ito pero mabilis niya akong nahawakan sa braso. Dito ka lang, huwag mo akong iiwan, wika pa nito sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Hindi ko kailangan ng doktor. Massage mo ang likod ko at baka naipit lang ang ugat at gagaling din naman kaagad, wika pa nito. Hindi ko naman maiusan na pagtaasan ito ng kilay. Nahulog siya sa kama tapos pagkaipit ng ugat ang posibleng epekto. May saltik nga talaga ang mani na ito. Ibaba mo pa. Ganyan nga. Nice, gisi ni Pinot habang patuloy ako sa kakapisil sa likod nito. Wala akong choice kundi pagbigyan siya sa kanyang kapritso. Pagiging masahesta niya ang bagsak ko ngayong umaga. Nakadapa na ito ngayon sa kama habang patuloy sa kakareklamo na napasama daw ang bagsak niya at parang napuruhan daw ang isa sa kanyang ribs. Ang problema lang talaga, kahit anong pilit ko na dalhin ko na lang siya sa hospital ayaw niya namang pumayag.
Hindi daw niya gusto ang atmosfera doon at lalo lang daw siyang magkakasakit. Noong una nakakaramdam pa ako ng pagkailang nang sumayad ang palad ko sa likod niya, pero sa dami ng request niya ngayon parang gusto ko na lang pilipitin ang leeg nito para matigil na siya sa kaka-request niya. Anong tingin ng Manny na ito sa akin? Professional massager. Kainis. Lakas ng tupak. Kung hindi lang mukhang yummy ang likod nito, never ko talaga itong pagbigyan. Ayos ka ba? Bakit ba ayaw mong magpadala hospital? May pasok pa ako sa school mamaya at kailangan ko ng mag-ayos, reklamo ko sa kanya. Hindi naman kita pinipilit kung masama ang loob mo eh. Pero kapag may masamang mangyari sa akin, hindi ka sana patutulugin ng iyong konsensya, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong napairap. Ginagawa na akong bata ng Manny na ito eh. Porket kasalanan ko ang pagkahulog niya sa kama gagawin niya na akong masahesta ngayon at talagang kinukonsensya pa ako. Pagod na ako. Maliligo pa ako at maghahanda sa pagpasok sa school. Isa pa, baka hinihintay na tayo nila grandma sa ibaba, sagot ko sa kanya at kaagad na dumistansya dito. Okay fine. Pero last na lang iyong dibdib ko ang masahiin mo. Para kasing biglang kumirot eh, wika nito at mabilis na tumihaya. Nagulat ako sa kanyang ginawa lalo na at muling tumampad sa paningin ko ang kanyang medyo mabalahibong dibdib at nakumutok na abs. Wala sa sariling tinitigan ko ito mulu-ulo hanggang paa. Sino ba ang hindi mawiwindang gayong nasa harap mo ang isang mala-adonis na katawan? At tanging boxer short lang ang kanyang suot habang may bumubukol sa harap nito na tanging kakarampot na tela lang ang takip noon. Mahabaging Diyos! Ilayo mo ako sa tukso, hindi mapigil ang sigaw ng isipan ko habang titig na titig sa katawan ni Pino. Partikular na sa pagkalalaki nito. Paano ba naman kasi, sa lahat ng parte ng katawan nito, iyon ang may pinakamagandang view. Enjoying the view. Ano na, halika na dito. Baka mamaya malate ka na sa school eh, wika nito sabay tapik sa higaan. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkapahiya. Nahuli yata ako ni Pinot kung paano pagmasdan ang anakonda niya. Bakit ba masyadong napakamakasalanan itong mga mata ko? Baka kung ano pa ang iisipin ng Pinot na ito. Pero, curious talaga ako. Bakit parang dumubli ang laki noon? Bumubukol ang bahaging iyon kanina pero hindi ganoon kalaki. Ano kaya ang totoong hitsura noon kapag wala ang takip na boxer shorts? Sa isiping iyong parang gusto ko na tuloy kaltukan ang sarili ko. Kung saan saang dimensyon na ako dinala ng aking makasalanang utak. Pero bakit ba walang kahihiyan itong si Pinot? Hindi man lang kasi ito nakikitaan ng pagkailang habang nakabuyangyang ang katawan niya sa harap ko. Ano na Charlotte? Akala ko ba nagmamdali tayo? Halika na. Umpisahan mo na para matapos na, wika nito na muling nagpagising sa aking natutulog na diwa. Tinitingan ko ito at inriyapan para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Alam kong pinagluluko lang ako nitong si Manny pero para naman akong tanga na muling naglakad palapit dito. Naupo pa ako sa tagiliran niya at gamit ng nanginginig na kamay, dahan-dahan ko iyong inilapat sa kanyang dibdib. Papaanong masahe ba? Likod lang tumama at hindi dibdib bakit pati ito gusto mo pang gawin ko. Angal ko pa sa kanya habang nakalapat ng palad ko sa dibdib niya. Kailangan ko ng takot na tapang at pagkontrol sa sarili ko para hindi haplusin ang matigas nitong dibdib. Hindi ganyan, ganito dapat, wika nito at mabilis na gumalaw at malakas akong hinila dahilan para mapasubsob ako sa dibdib niya. Kaagad kong naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa baiwang ko na siyang dahilan para hindi ako makagalaw. Charlotte, please, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na kayang magpigil. Ilang buwan na akong tigang, narinig ko pang bulong ito. Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng punong tainga ko dahil sa sinabi niya. Ano ba ang sinasabi mo? Bitawan mo nga, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng kaagad na sinakop ng labi niya ang labi ko. I want you now, wife. Mababaliw ako kapag hindi mo ako mapagbigyan ngayon. Mag-asawa tayo kaya normal lang ang gagawin natin ngayon, mahinang wika nito pagkatapos niyang pansamantalang iwan ang labi ko. Hindi ako nakaimik. Nakakalunod kasi ang halik na pinapakawalan ni Pinot ngayon. Hindi ako makapiisip ng tama lalo na at ramdam ko ang kakaiba nitong kapusukan ngayon. Hindi na ako nakaangal pa ng bigla nitong pagpalitin ang pwesto namin. Nasa itaas ko na siya ngayon habang ako naman ay nasa ilalim niya.
Patuloy ito sa pagbibigay ng mapusok na halik sa aking labi. Gustuhin ko mang tutulan ang ginagawa niya ngayon sa akin, hindi ko naman malaman kung paano gawin. Unti-unting naubos na kasi ang depensa ko. Nang maramdaman ko ang paglisan nito sa labi ko ay kaagad akong nagsalita. Teka lang, hay, hindi ko na natulog pa ang sasabihin ko nang muli nitong balikan ang labi ko at muling binigyan ng mapusok na halik. Lalo tuloy akong nadala sa darang ng init ng katawan. Hindi na ako nakapalagpa kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Tama ito, wala nang dahilan pa para tumutol. Mag-asawa kami at normal lang na gawin namin ito. Sino ba naman ang hindi madadala sa mga halik at haplos nitong si Pinot? Ang tamis ng labi nito at ang bango ng hininga. Para akong nasa alapaap. Yexiseg, hindi ko mapigil ang ungol habang patuloy na nakikipaghalikan kay Pinot. Baliw na ako sa mga nangyari sa amin at excited na ang katawan ko sa mga susunod pang magaganap. Naging mapusok ang mga sumunod na sandali sa aming dalawa. Biglang nawala sa isipan ko ang tungkol sa pagpasok ko sa school. Biglang naging abala ang bibig ko sa pagpapakawala ng ungol, lalo na nang mag-umpisa ng maglakabay, naglabi nito patungo sa aking lieg at sinipsip ito doon. Oh God! Charlotte! Bulong pa nito habang isa-isang tinatagal na ang buttons ng aking blouse. Hindi na ako umimik pa habang seryosong nakatitig lang sa kanyang mukha. Lalong naging kaakit-akit sa mga mata ko ang hitura ni Pinot. Na, sige na. Ready na akong ipagkaloob sa kanya ang perlas na silangan ko, bahala na. Wala akong ibang ginawa kundi pumikit at umungol habang abala naman si Pinot sa pagsamba sa katawan ko. Tuluyan niya nang natangal ang buttons ng aking blouse at inuumpisahan niya ng panggigilan ang aking dalawang bundok. Halos mamilipit ang daliri sa aking paa habang walang humpay nitong sinipsip ang aking pasas na pink at naging abala naman ang isang kamay nito sa paghimas sa aking kabilang bundok. Banayad na pagkagat at salitan pinagpapala niya ang pagkabilaan kong pasas na pink. Hindi ko mapigilang mapaarko ang katawan ko sa kakaibang sensasyong hatid na ginagawa niya sa akin. Shit! Ganito pala ang pakiramdam. Ang sarap, hindi ko mapigilang sigaw ng aking isipan. Hindi na ako nakatiis pa. Kusa ko nang hinawakan ang buhok ni Pinot na noon ay parang gutom na sanggol na patuloy sa pagsipsip sa aking pasas na pink. Ilang minuto na siyang namalagi doon at halos mapugto na ang aking hininga dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Ilang saglit lang, naramdaman ko na ang pagbaba ng halik nito patungo sa aking tiyan. Pababa ng pababa hanggang sa hawakan nito ang garter ng aking pajama at kusa niyang ibinaba iyon. Kusang umangat ang aking puwitan para tuluyan niyang mahubad iyon at maipagpatuloy ang naumpisahan niya ng gawin. Peanut! Anong balak mong gawin? Huwag dyan, hindi ko pa maiwasang bigkas ng bigla itong naupo sa paanan ko habang titig na titig sa gitnang bahagi na aking katawan. Tanging mainipis na panty na lang ang aking suot at hindi ko maiwasang mapaigtad ng biglang sinalat ng isang palad niya ang aking hiwa. Kahit na may suot pa akong panty, ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang palad. Lalong nawindang ang isipan ko at lalong nakaramdam ng matinding excitement. Don't worry, gagawin ko ang lahat para hindi mo makalimutan ang gabing ito. Wika nito at muling bumaba ang labi nito sa gilid ng garter ng aking panty. Gamit ang kanyang ngipin, ibinaba niya ang garter noon hanggang sa tumampad sa kanya ang wala ng saplot kong perlas na silangan. Hindi ko mapigilang maipikit ang aking mga mata lalo na nang mapansin ko kung paano niya iyon pagmasdan. Aminado ako. Masyado akong maselan sa bahaging iyon kaya inaahit ko ang buhok sa parteng iyon. Kalbo ang bahaging iyon kaya alam kong kitang-kita ni Pinot kung ano ang hitsura ng hiwa ko. Shit! Charlotte! Ang sarap nito, anas pa nito at muli akong napatili ng bigla siyang sumubsob sa bahaging iyon. Ramdam na ramdam ko ang pagpapala ng labi niya sa perlas na silangan ko kaya naman lalo akong nag-ingay. Hindi ko na din alam kung saan ko ikakapit ang aking kamay. Ugh! Shit! Pinot ano iyan tama na, hingal kong sambit pero parang wala itong narinig. Bagkus naramdaman ko pa ang dila nito na pilit na isiniksik sa hiwa ko. Ilang beses niya iyong ginawa hanggang sa kinagat-kagat niya ng magaan ang perlas ko. Habol ang hininga ko habang ninanamnam ang sarap na una ko lang naranasan at sa Playboy pa talagang si Pinot. Kahit na malamig dito sa kwarto, ramdam ko ang namumuong pawis sa noo ko dahil sa ginagawa ni Pinot sa akin.
Walang humpay ang pagpapala nito sa kuweba ko. Napapaar ko na lang ang buo kong katawan tuwing nasasagi ng dila nito ang klitoris ko. Ang sarap sa pakiramdam, habang unti-unti ko nang naramdaman na may kung anong namuo sa puson ko na gustong lumabas. God! Umalis ka dyan! Naiihi ako halos pagsigaw kong wika sa kanya, kasabay ng pag-angat ng balakang ko, at ang pagsabog na kung ano mula sa kaloob-looban ko. Hindi iyon ihi. Orgasm ko iyon at hindi man lang natinag si Pinot. Patuloy pa rin siya sa pagsipip sa bahaging iyon, habang lumpaypay naman akong napahiga ng maayos sa kama. Grabe, hingal na hingal ako. Para akong nag-jogging ng 3 oras dahil sa lakas ng tibok ng puso. Pinunasan ko pa gamit ng palad ko ang pawis na nasa noo ko. Nagulat pa ako nang muling dumagan sa akin si Pinot. Sa pagkakataon na ito, may nakaguhit ng masayang ngiti sa labi nito habang titig na titig sa akin mga mata. Napakunot ang noo ko nang maramdaman ko ang kasela nito na dumidikit sa isa kong hita. Ibig sabihin noon, nahubad na din niya ang sarili niyang boxer short nang hindi ko man lang namalayan. Magsasalita pa sana ako pero hindi na natuloy iyon nang muling sakupin ng labi niya ang labi ko. Nalasahan ko pa nga sa labi niya ang katas na inilabas ko kanina. Kakaiba ang lasa at hindi ko alam kung bakit parang adik si Pinot kanina. Sinaid niya kasi ang lahat ng katas na inilabas ko. Muling bumaba ang halik niya sa liig ko, patungo sa 2 kong bundok. Lalo itong naging mapusok at ramdam na ramdam ko pa rin ang gigil mula sa kanya, habang patuloy ito sa paglapirot sa bahaging iyon. Napaliyad na lang ako dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman. Pinot, hindi ko maiwasang bigkas. Saglit itong natigilan at muli akong tinitigan sa mga mata. Kinintalan pa nito ng halik ang noo ko bago ito nagsalita. I love you, Charlotte. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-excited na maangkin ka. Wika nito kasabay ng pagdiin ng pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan sa katawan ko. Hindi ko maiwasang mapapikit nang maramdaman ko ang matigas na bagay na tumutusok sa aking tiyan. Ang anakonda ni Pinot at kahit na hindi ko pa nakikita iyon, alam kong galit na galit iyon. Muli nitong binalikan ang ko. Walang kasawaan niyang paulit-ulit na ang magkabilaan kong pasas na pink. Napaigtad pa ako nang maramdaman ko ang palad niya na sumasalat sa basa ko ng kaselan. Yes, basang-basa na ako sa bahaging iyon. At nagtataka ako dahil hindi pa ako kontento sa ginagawa sa akin ngayon ni Pinot. May gusto pang maabot ang katawan ko na hindi ko mawari. You're so wet, Charlotte. Nakakagigil ka, anas nito sa akin habang patuloy sa paghaplos ang palad niya sa perlas na silangan ko. Tinatantya na marahil ang kahandaan ko at nang mapansin niya na hindi ako umiimik kusa niya nang pinaghiwalay ang hita ko at kaagad na ipinosisyon niya ang kanyang sarili sa akin. Napadilat pa ako nang maramdaman ko ang pagkiskis ng anakonda niya sa labi ng aking perlas na silangan. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha nito habang titig na titig sa akin. Nababasa ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata na siyang nagpakaba sa akin. Excited ako na kinakabahan sa mga susunod na mangyari sa aming dalawa. Ano kaya ang pakiramdam kapag tuluyan ng maging isa ang katawan namin? Masakit sa una, pero dahanin ko lang ni. Malambing na bulong pa nito sa akin. Dahan-dahan naman akong tumango. Ready na ako nang ipagkaloob ng buo ang sarili ko sa kanya. Tuluyan ko ng paninindigan ang pagiging Charlotte Villarama Smith. Hindi ako papayag na pagkatapos nito may iba pang babae na makisawsaw sa pagitan naming dalawa.